Silent Channel. Ang guru kong malakas. Kabanata 2681-2690. Divine Lord Realm. Kung hindi dahil sa Chen Kunpot na nagpoprotekta sa Panginoon at sa Han Yuan Yiki na umaatake, kahit na hindi siya mamatay sa pagkakataong ito, nawalan siya ng kalahati ng kanyang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos na pasabugan ang mga insektong ito, sila ay nabubuhay pa, ngunit naging isang estado ng kaluluwa, at maaaring direktang mag-drill sa kanyang dagat ng kamalayan upang salakayin ang Yuanshen. Ito ay nakakatakot talaga. Ang punto ng problema ay hindi niya namalayan na sumugod na siya sa dagat ng kanyang kamalayan. Ito ang nakakatakot na bahagi. Hindi nakakagulat na sinabi ni Huang Shulang na ang uhaw sa dugo na uod ng kaluluwa ay ang tuktok ng 10 kakaibang insekto sa lason na parang miasma. Hindi lang basta pangalan. Pero, mayroon itong sariling natatanging katangian. Gayunpaman, hindi na natatakot si Yang Yiu ngayon. Habang binabantayan ng Han Yuan Yiki ang kanyang katawan, gusto niyang patayin ang mga insektong ito. Sa sandaling ito, ang mga insekto sa kanyang katawan ay pinapatay, ngunit may mga siksik na uhaw sa dugo ng mga insekto sa labas. Halata na ang Insect King sa likod niya ay lumitaw. Lam-ingalinga si Yang Yian, ngunit wala siyang nakitang kakaibang insekto na lumitaw. Nangangahulugan iyon na ang tusong hari ng insekto ay nagtatago pa rin sa dilim, na kinokontrol ang grupo ng mga uhaw sa dugo ng mga insekto ng kaluluwa upang salakayin siya. Dahil hindi sila lumabas, patayin natin silang lahat. Hindi tulad ng sinabi ni Huang Shulang na may daan-daang mga uhaw sa dugo ng mga insekto ng kaluluwa. Mahigit 10,000 na yata ang nasa harapan natin. Kasing liit ng buhangin, lahat sila ay nag-drill out mula sa lupa. Ang apoy ng banal na lungsod. Ang kanang kamay ni Yang Yian ay kumislap ng banal na liwanag, at lumitaw ang isang mini na bersyon ng Divine City. Agad na kumalat ang apoy. Sa pag-aakalang mabilis itong kumalat sa paligid, ikinaway niya ang kanyang kamay at nagsimulang mag-apoy ng direkta mula sa lupa. Sumisirit. Isang mainit na tunog ang umalangaw-ngaw. Ito ay ang sigaw ng mga uhaw sa dugo ng mga insekto ng kaluluwa, at ito rin ang tunog ng pagsunog. Pagkatapos ay sabay-sabay na lumitaw ang Dao Tree sa likod niya. Sa isang malamig na singhot, nagdagdag si Yang Yian ng isa pang apoy, at pinaandar ang kapangyarihan ng Dao Tree na may mga katangian ng apoy upang pagpalain ang mahika ng banal na lungsod sa kanyang kamay. Kumalat ang apoy sa radius na 10,000 metro. Sa hanay ng diameter na ito, naniniwala siya na walang sinumang uhaw sa dugo na insekto ang makakatakas. Sa pagpapala ng kapangyarihan ng Dao Tree, ang apoy ay naging isang nakakapasong puting kulay. Ang kapangyarihan ay lubhang nadagdagan. Agad na umilo ang pulang ilaw. Alam ni Yang Yian na pagkatapos masunog ng apoy sa kalangitan ang katawan ng uhaw sa dugo na uod ng kaluluwa, ang mga kakaibang insekto na ito ay naging pangalawang anyo, direkta sa anyo ng kaluluwa, sa anyong ito, direkta sa dagat ng kamalayan. Pero natatakot ba siya ngayon? Ngumisi ang sulok ng kanyang bibig. Sa susunod na sandali, pinahintulutan ni Yang Yian ang libu-libong pulang ilaw na mag-drill sa kanyang katawan, o direkta sa dagat ng kamalayan. Sa simula, kaya niyang ipagtanggol at pigilan ang mga ito na makapasok sa dagat ng kamalayan, ngunit hindi niya ipinagtanggol. Sa halip, ang estado ng kaluluwa ng mga uhaw sa dugo ng mga uod na kaluluwa ay patuloy na bumabarena sa kanyang dagat ng kamalayan. Bakit matapang? Dahil sa sandaling ito, mayroong isang Han Yuan Yiki na nagbabantay sa Yuanshen, kaya hindi na kailangang matakot. Sa kabaligtaran, nadama ni Yang Yian na maaari niyang bigyan ng buong pagkain ang Yuanshen. Nararamdaman niya ang mga kaluluwa ng mga uhaw sa dugo ng mga uod na ito, ngunit sila ay napakadalisay na kapangyarihan ng kaluluwa. Matapos lamunin ang mga ito, nagkaroon siya ng kutob na maaari niyang masira ang larangan ng paglilinang. Lahat ng bagay sa mundo ay may mga espiritu. Ang mga uhaw sa dugo ng mga uod na kaluluwa, na ipinanganak sa pamamagitan ng paglamon ng kakanyahan, dugo, at kaluluwa, ay ang kanilang mga sarili tulad ng mga bihirang kayamanan ng langit at lupa. Paano niya sila pinabayaan? Sa ilalim ng pagsunog ng apoy sa kalangitan, direktang umasa siya sa banal na artifact ng lungsod sa kanyang kamay upang masakop ang isang lugar na 10,000 metro, na bumubuo ng isang hadlang, na susunog ang libu-libong mga uhaw sa dugo ng mga kaluluwang uod, ngunit ang kakanyahan at kapangyarihan ng dugo ay hindi sumabog, at lahat sila ay natipon ng sama-sama. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, isinaaktibo niya ang Chen Kun Dao Shuanggang upang simulan ang pagsipsip ng mga asensya at kapangyarihan ng dugo na ito at pinuhin ang mga ito para sa kanyang sariling paggamit. Sa kabilang banda, inaabangan niya ang kalagayan ng kaluluwa ng mga uhaw sa dugo ng mga uod na kaluluwa, na lahat ay dadaloy sa dagat ng kamalayan. Ang susunod na hakbang ay para sa kaluluwa na lamunin at pinuhin ang napakadalisay na kapangyarihan ng kaluluwa. Sa ganitong paraan, magiging posible na higit pang mapabuti ang kanyang paglilinang. Sa susunod na sandali, ang kaluluwa ni Yang Yian ay napalibutan ng mga whirlpool ng uhaw sa dugo ng mga uod na kaluluwa. Siyempre, sila ay mga insekto lamang sa estado ng kaluluwa. Kung ibang tao, natatakot ako na baka lamunin na nga ang kaluluwa niya.
Ngunit si Yang ay mayroong God-protecting talisman na Hanyuan Yiki na maaaring ganap na balewalain. Ang libu-libong uhaw sa dugo ng mga uod ng kaluluwa ay sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan sa estado ng kaluluwa, pinalibutan ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi nagsimulang lamunin ang kanyang kaluluwa, ngunit pinalibutan ang kanyang kaluluwa, na talagang kakaiba. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan ni Yang Yian kung bakit ganoon. Naghihintay sila ng mga order. O naghihintay para sa hitsura ng hari ng insekto. Dahil natuklasan ni Yang Yian ang pagkakaroon ng hari ng insekto. Ang Insect King ay aktwal na kalahati ng laki ng ordinaryong uhaw sa dugo ng mga uod ng kaluluwa. Kung wala ito sa dagat ng kanyang kamalayan, talagang mahirap itong hanapin. Dahil nalaman ni Yang Yian na sa isang grupo ng ordinaryong uhaw sa dugo ng mga uod ng kaluluwa, lumitaw ang isang maliit na insekto na kalahati ng laki, na napapalibutan ng iba pang mga insekto, at naapektuhan ang kanyang dagat ng kamalayan. Nang pumasok ang insektong ito, umalis ang mga insektong kaluluwa na nakapaligid sa kanyang kaluluwa at sumugod sa kaluluwa, naglulunsad ng pag-atake. Kaya napagpasyahan ni Yang Yian na ang insektong ito na kalahati ng laki ay ang hari ng insekto, ang nagutos, at sa libu-libong uhaw sa dugo ng mga uod ng kaluluwa, hindi niya nakita ang unang insekto na kasing liit. Walang duda na ang maliit na bug na ito ay ang King of Bugs. Higit pa rito, mararamdaman ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng kaluluwa ng maliit na bug na ito ay 12-12 ng beses na higit pa kaysa sa iba pang uhaw sa dugo na soul bug. Kahit na ang hininga ay maaaring itago, sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa ay pinagpala ng Hanyuan, at si Yang Yian ay lubhang matalas sa kapangyarihan ng kaluluwa. Masasabing ang lahat ng nasa dagat ng kamalayan ay hindi makakatakas sa pangunawan ng kanyang kaluluwa. Halika sa tamang oras, kain na tayo. Natawa si Yang Yian sa kanyang sarili, at biglang nagningning ang gininto ang liwanag ng kaluluwa. Ngunit siya ay umungal, ang kanyang mga mata ay biglang bamuka, at ang kanyang bibig ay bamuka. Sa ilalim ng basbas ni Hanyuan, nagsimulang lamunin ang kaluluwa. Ang bibig ng kaluluwa ay parang black hole, at madali nitong nilamon ang uhaw sa dugo ng mga surot sa paligid, kasama na ang hari ng mga surot. Sa ilalim ng basbas ni Hanyuan, ang mga uhaw sa dugo ng mga bug sa kaluluwa sa estado ng kaluluwa ay walang kapangyarihang lumaban, at agad na nilamon ni Yang Yian. Kinuhin. Isang boses mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kaluluwa at ang Divine Core Dao Seed ay gumana ng sabay. Ang isang panig ay nilinis ang kaluluwa, at ang kabilang panig ay nagpino ng dugo. Sa ganitong paraan, 10,000 libong uhaw sa dugo ng mga uod ng kaluluwa, ang kanilang kakanyahan at mga kaluluwa ay inalis ni Yang. Sa labas ng mundo, 12-12 ng metro ang taas sa kalangitan, nakita lang ni Yulinglong at ng iba pa si Yang Yiu na nababalot ng apoy. Ngunit sa susunod na sandali, nagkaroon ng mapurol na tunog, at ang banal na diwa ay natipon sa buong mundo, at pagkatapos ay biglang tumaas ang aura ni Yang Yiu. Isang presyon mula sa langit at lupa ang pumuno sa mundo. Namatay ang apoy. Bumagsak si Yang Yiu sa lupa, at nawala ang lahat ng uhaw sa dugo na kaluluwa. Nagulat na sabi ni Yulinglong, alisin natin ang porma sayon. Si Yanzi ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos Panginoon. Sa katunayan, ipinagpatuloy niyang ang paghahalo ng primordial energy at pino ang 10,000 libong uhaw sa dugo ng mga uod ng kaluluwa. Sa wakas ay nalagpasan niya ang bottleneck at nakalusot mula sa itaas na tuktok na God Emperor hanggang sa pangunahing God Lord Realm. Sa sandaling ito, naabot na niya ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng God Realm. Ang 4 na kaharian ng banal na kapangyarihan ng hari, ang Emperador, at ang 4 na kaharian ng banal na kapangyarihan ng mundo ay nilinang, at ang Diyos na Panginoon ang pinakamataas. Nakapasok na si Yang Yiu sa kaharian ng Diyos na Panginoon. Kabanata 2682, mga alingawngaw ng Sand Fox sa maapoy na Sun Desert. Binabati kita sa Master para sa kanyang tagumpay sa cultivation at walang hanggan magic power. Well, si Teng Snake ang unang nagbukas ng boses para mambola. Sa sandaling imulat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, nakita niya si Teng Snake. Gayunpaman, maganda ang kanyang kalooban sa sandaling iyon at hindi ito pinagalitan. Binabati kita sa Master para sa kanyang tagumpay at pagiging isang banal na Panginoon. Sa ilalim ng pamumuno ni Huang Shulang, binati siya ng 300 gwardya ng isang dumadagandong na boses. Hahaha, bumangon ka na. Ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay, at mahigit 300 gwardya ang hindi napigil ang tumayo, na ay nalalayan ng malaking puwersa. Ang cultivation sa wakas ay nakapasok sa kaharian ng Divine Lord, at siyang ay nasa mabuting kalagayan. Siya ngayon ay higit na nauunawaan na ang paglaon ng paraan ng paglilinang ay, mas lubusan ang pag-unawa, at ang pag-unawa sa kapangyarihan ay magiging subversibo. Paglusot sa hadlang ay dumating ng natural. Ang lahat ay may tadhana, at ang daan ng langit ay nasa pagitan ng yin at yang. Bagamat nakatagpo niya ang uhaw sa dugo na uod ng kaluluwa sa pagkakataong ito, at halos magdusa ng malaking pagkawala, o maging ang kanyang buhay, nagawa niyang gawing kaligtasan ang panganib sa huli, at sa wakas ay tinulungan siyang makapasok sa pangunahing God Lord Realm.
Napakaganda ng ikot ng langit. Matapos tanggapin ang pagbati ng kanyang mga nasasakupan, nasiyahan ang vanity ni Yang, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-alis. Mula ngayon, talagang nakapasok na siya sa threshold ng tunay na malakas sa God Realm, at sa wakas ay may tiwala na siya. Ang kaharian ng Diyos na Panginoon ay ang pinakatuktok ng iba't ibang kapangyarihan ng katangian. Malinaw si Yang Yiu tungkol dito. Halimbawa, kung ikaw ay pangunahing sa paraan ng apoy, ikaw ang ninuno ng paglalaro ng apoy, at maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng apoy sa sukdulan. Maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng tubig, at gawing ulan at yelo ang tubig sa isang backhand. Sa madaling salita, pagkatapos makapasok sa Diyos Panginoon, ang paggamit ng banal na kapangyarihan ay masasabing nasa tuktok. Habang palalim ng palalim ang paglilinang, ang banal na kapangyarihan na maaaring kontrolin ay lalakas at lalakas. Pagkakaroon ng malakas na paglilinang, personal na pinangasiwaan ni Yang Yiu ang susunod na kalsada, at sa wakas ay lumabas mula sa Nakal-Alasong Miasma Field makalipas ang 1 taon. Siyempre, nakatagpo sila ng ilang kakaibang bagay at nilalang, ngunit lahat sila ay nalutas, at ang mga gwardya ay hindi nawalan ng maraming tao. 10 sa 300 gwardya na sumunod sa kanila ang napatay. Ayon kay Huang Shulang, isa na itong himala. Noong nakaraan, ang mga Diyos na pumasok sa Nakal-Alasong larangan ng Miasma para sa paggalugad ay kadalasang bumubuo ng isang pangkat ng 100 tao. Pagkatapos ng isang ekspedisyon, hindi bababa sa 1/4 ng mga kandidato ang mawawala, at normal na mawala ang 2/4. Nawalan ng 10 gwardya ang kanilang koponan, na isa ng himala. Siyempre, idinagdag ni Teng Shi, ang mambabala, na ang lahat ay dahil sa kredito ng master. Sa katunayan, kung si Yang Yian ay hindi pumasok sa paglilinang ng Diyos Panginoon at nakipaglaban sa lahat ng paraan, talagang mahirap sabihin kung gaano karaming mga tao ang nawala. Sa madaling salita, makalipas ang mahigit 1 taon, sa wakas ay lumabas na sila sa Nakal-Alasong Miasma Field. Anuman ang sinabi ni Huang Shulang, may 3 pangunahing mapanganib na lugar sa daan, at kailangan pa rin nilang harapin ang 2 pangunahing mapanganib na lugar. 1/3 pa lang ng journey nila, kaya hindi pa rin sila mapakali. Dahil ang susunod na hakbang ay ang pagtawid sa 10 milyong milya ng disyerto. Nalaman mo na ba ang tungkol sa kapaligiran sa disyerto? Pagkatapos maglakad palabas sa Poisonous Miasma Area, si Teng Snake ay naging bundok muli, at lahat sila ay lumipad palayo. Umupo si Yang Yiu sa likuran ni Teng Snake at tinanong si Huang Shulang sa tabi niya. Sa pag-uulat sa Master, ang disyerto na iyon ay lubhang mabangis. Lumipad kami ng halos 3 buwan. Tinatawag itong Scorching Sun Desert. Ito ay libu-libong milya ang haba. Ang distansya ay hindi isang problema. Ang mahalaga ay ang kakaibang kapaligiran ng disyerto at ang mga halimaw sa malalim na disyerto. Ang pangalan ng Fiery Sun Desert ay kapareho ng Big Sun Fiery Sun, na nangangahulugang nakakapasong araw. Ito ang lugar na may pinakamataas na temperatura sa buong Eternal God Realm. Sinasabing ito ang disyerto na pinakamalapit sa Big Sun Fiery Sun. Sinasabing kaya nitong matuno ang pinakamatibay na batong banal. Siyempre, maaaring medyo pinalaki ito, ngunit tiyak na hindi ito walang batayan. Ang kapaligiran ng Fiery Sun Desert ay nababago rin. Ang araw ay maaaring sumisikat ng maliwanag sa sandaling ito, ngunit sa susunod na sandali, ito ay biglang sisikat na parang higanti. Ang walang kapantay na sandstorm tornado, kahit na mga mirage, kapag nahuli ka nito, mawawala ka dito at mahirap na makalabas. Bukod sa malupit na kapaligiran, mayroon ding mga abnormal na nilalang sa disyerto, na maaaring pumatay ng mga tao. Kahit na ang mga Diyos na may mataas na antas ay maaaring mawala ng buhay sa isang iglap o mapahamak. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihan at kakaiba sa napapabalitang Sun Desert ay ang Sun Fox Clan. Sila ang mga pinuno ng buong Flame Desert. Sila ay mahiwaga at makapangyarihan, at sila ang nag-uutos sa buong Sun Desert. Kung makatagpo natin ang Sun Fox Clan, dapat nating subukang iwasan ang mga ito at huwag magkaroon ng mga salungatan, kung hindi ay mahirap na makalabas sa Sun Desert. Sun Fox Clan. Tanong ni Yang Yian, ngunit iyon ang narinig sa kanyang isipan. Nang makilala niya si Xing Binbin sa Mountain and Sea Realm, nakatagpo din niya ang Sun Fox, ngunit hindi niya alam kung ang Sun Fox dito at ang Sun Fox sa Mountain and Sea Realm ay nasa iisang clan. Siyempre, malamang na hindi. Pagkatapos ng lahat, ang Mountain and Sea Realm ay isang maliit na lugar lamang sa hindi mabilang na mga interface sa lower world, at ito ang Eternal God Realm, isang God Realm kung saan ang mga Diyos ay naglalakad saan man. Nagawa na ni Huang Shulang ang kanyang takdang aralin at sinabing, ito ay usap-usapan na ang Master Sun Fox Clan ay isang sangay ng 9 Heavenly Foxes, ngunit sila ay nagugat sa Fiery Sun Desert mula pa noong sinaunang panahon. Mahigpit na nagsasalita, sila ay nagbago at umangkop sa kapaligiran ng Fiery Sun Desert at may kakaibang sistema ng paglilinang. Sila ay kabilang sa dugo ng mga sinaunang panahon. Upang mabuhay sa isang malupit na kapaligiran ng Fiery Sun Desert, dapat silang kakaiba. Ang Sun Fox Clan ay lubhang misteryoso.
Sa katunayan, mahirap para sa mga Diyos mula sa labas ng mundo na makita sila. Sinasabing nakahanap sila ng isang banal na kaharian sa disyerto na tirahan, na karaniwang nakahiwalay sa labas ng mundo. Gayunpaman, mayroon ding mga Diyos na hindi sinasadyang pumasok sa teritoryo ng Sun Fox Clan at direktang pinatay. Sa pagsasalita tungkol sa angkan ng Fox, naisip ni Yang Yiyo ang maraming tao sa kanyang isipan, tulad ng Sky Fox, tulad ni Master Chanji. Kung tatanungin mo kung aling angkan ng demonyo sa mundo ang pinakaangkop para sa aesthetics ng sangkatauhan, walang alinlangan na ito ay ang Fox Clan. Siyempre, ang Fox Tribe ay mayroon ding maraming sangay, na ang bawat isa ay magkakaiba. Nakinig si Yang Yiyan sa kwento ni Huang Shulang, at naisip na lang niya ito sa kanyang isipan. Ayon sa pahayag ni Huang Shulang, maaaring hindi niya makaharap ang Sun Fox Tribe. Habang nag-uusap sila sa daan, tumigil si Yang Yiyan sa pagsasanay. Umupo siya sa likod ng Teng Snake, tinatamasa ang tanawin ng Eternal God Realm at hinahayaan si Huang Shulang na sabihin sa kanya ang lahat ng uri ng chismis tungkol sa God Realm. Hindi pa banggitin na talagang ginawa ni Huang Shulang ang kanyang takdang aralin, ngunit sa tuwing magtatanong si Yang Yiyan, hindi mahalaga kung ito ay tumpak o hindi, basta alam niya ito o narinig mula sa sabi-sabi, sasabihin niya ang ilang mga salita. Pagkaraan ng 3 buwan, si Yang Yiyan ay nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa buong God Realm. Pagkatapos ng 3 buwan, pumasok sila sa Laiyang Desert. Walang nakakalaso na miasma sa Laiyang Sun Fox, kaya lahat ay maaaring lumipad. Gayunpaman, ito ay sa kawalan ng matinding kondisyon ng panahon. Kung may buhangin, hakbang-hakbang lang ang magagawa nila at maiwasan ito. Siyempre, ang init ng Laiyang Desert ay talagang hindi dapat banggitin. Noong una, lumipad ang lahat, ngunit pagkaraan ng 12-12 araw, naramdaman nilang hindi na matiis ang init, at nagsimulang gamitin ng 300 gwardya ang kanilang banal na kapangyarihan upang labanan ang mataas na temperatura. Nakaranas din ang lahat ng sunstorm noong araw na iyon. Mula sa malayo, natatanaw na nila ang buhangin na tumatakip sa kalangitan at ang araw na lumiligid. Napakalakas nito na lumitaw ng walang anumang babala. Guro, bumaba na tayo at magtago. Pambihira ang sunstorm ng Fiery Sun Fox. Kung ikaw ay natangay dito, mahirap makatakas. Kahit na ang isang God Emperor ay mapupunit. Nagmamadaling sabi ni Huang Shulang. Okay, bumaba ang lahat at humanap ng lugar na mapagtatagwan, sabi ni Yang Yiyo. Natural na naramdaman niya ang lakas ng sunstorm na gumulong mula sa 12-12 milya ang layo. Ito ang kapangyarihan ng langit at lupa, pambihira. Kabanata 2683, Pagbabago sa kapaligiran. Ang sunstorm sa disyerto ay maaaring 12-12 milya ang layo, ngunit ito ay dumarating sa isang kisap mata, at ang bilis ay nakakatakot. Nang lumapag si Yang Yiyo at ang kanyang grupo at nakakita ng malukong lupain, ang sunstorm ay tumagos na. Bumuo ng isang porma sayon. Sigaw ni Yang Yiyo. Nahaharap sa ganitong sitwasyon, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang pagbuo ng isang porma sayon na may 300 katao upang maiwasan ang sunstorm. Sa isang iglap, inilabas ng lahat ang kanilang banal na kapangyarihan at bumuo ng isang porma sayon ng sama-sama, ngunit sa sandaling ito, ang buhangin ay humampas. Pero wala lang, bumuo lang ng formation para lumaban. Walang masyadong nagbigay pansin, kasama sina Huang Shulang at Yang Yiyo. Ngunit hindi ko inaasahan na ang sunstorm na ito ay hindi inaasahan. Ito ay kamangha-manghang malaki. Sa simula, lahat ay maaaring labanan ito, ngunit pagkatapos lamang ng 3 o 5 minuto, naramdaman nilang may mali. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at talagang nalaman niyang gumagalaw ang kanyang mga paa. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam niya ang paggalaw nito. Sa sandaling ito, sa ilalim ng napakalakas na sunstorm, maaari lamang niyang dagdagan ang kanyang banal na kapangyarihan. Wala siyang makita, puno ng alikabok ang langit, at kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Parang tsunami ang narinig niya. Napuno ng alikabok ang kalangitan. At tumagal talaga ng kalahating oras. Sa kabutihang palad, sa loob ng kalahating oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyan na lahat ng tao sa paligid niya ay naroon, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang nawala ang sunstorm. Ngunit nang imulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata upang tumingin, nalaman niyang malaki ang pinagbago ng kapaligiran. Guro, narito. Bahagyang nauutal si Huang Shulang, nakatingin at tumingin sa paligid. Ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Ito ay malinaw na isang disyerto, ngunit ngayon ito ay nagbago. Halatang may mali sa sunstorm ngayon, na nagdala sa lahat sa hindi pamilyar na kapaligiran. Siya, ang taong may pananagutan sa pamumuno, ay magkakaroon ng hindi maiiwasang responsibilidad. Kaya si Huang Shulang ay labis na kinabahan sa sandaling ito, at siya ay nauutal at hindi makapagsalita. Huwag kabahan, maghintay tayo at tingnan, hayaan ang lahat na manatili kung nasaan sila pansamantala. Nakita ni Yang Yiyan ang nerbiyos na tingin ni Huang Shulang at itinaas ang kanyang kamay para senyales na huwag mag-alala. Sa asensya, ito ay isang disyerto pa rin.
Dahil naamoy ni Yang Yian ang hangin, ito pa rin ang tuyong amoy na natatangi sa desyerto, ngunit ang pagkatuyo dito ay sinamahan ng isang pahiwatig ng lamig. Simple lang ang dahilan. Sa sandaling ito, sila ay nasa isang malawak na kagubatan, ngunit ang kagubatan na ito ay medyo kakaiba, at ang mga puno ay parang mga halaman na hindi pa nila nakita. Ang buong katawan ay dilaw, at ang mga dahon ay napakaliit at kakaunti. Ito ay malinaw na hindi isang poplar tree, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng deja vu ng isang poplar tree. Siyempre, hindi ito ang punto. The point was, paano sila napunta dito? Sa sandaling ito, naisip ni Yang Yian ang pakiramdam ng tumama ang sandstorm ngayon. Bagamat hindi gumagalaw ang kanyang katawan, naramdaman niyang gumagalaw ito. Ngayon naisip niya na ang disyerto sa ilalim ng kanyang mga paa ang gumagalaw. Sa katunayan, lumipat na sila. Walang alinlangan na ang dahilan ng sandstorm ngayon ay sa loob lamang ng kalahating oras, lahat ay dinala sa kagubatan na ito. Ano ang nahanap ni Yanzi? Sa oras na ito, tumingin si Yu Linglong sa paligid at nagsalita. Ate Linglong, ano sa palagay mo? Tanong ni Yang Yian sa kanya pabalik. Saglit na nag-isip si Yu Linglong at sinabing, sa tingin ko ay may dalawang dahilan. Ang unang dahilan ay may sadyang kumilos at dinala tayo dito kasama ang sandstorm. Ang pangalawang dahilan ay dahil pa rin sa sandstorm, ngunit mayroong isang sinaunang pormasayon sa ilalim ng disyerto dito. Nagkataon na nahulaan natin ito kung saan tayo dumaong, at ang hitsura ng sandstorm ay nag-activate ng pormasayon na ito, kaya nakarating kami sa kagubatan na ito. Kahit anong sitwasyon, wala na tayo sa orihinal na lugar. Posible na sa loob lamang ng kalahating oras, naabot na natin ang 10,000 milya, o kahit 10,000 milyong milya. Napakakakaiba dito. Dapat tayong mag-ingat. Pakiramdam ko ay may hininga sa dalawang kakahuyan na ito. Ito ay hininga ng isang tiyak na lahi. Hindi, tila mayroong dalawang napakalakas na lahi. Ipinikit ni Yu Linglong ang kanyang mga mata at naramdaman at sinabi ang kanyang mga iniisip. Nakinig si Yang Yiu kay Yu Linglong at patuloy na tumango, lubos na sumasang-ayon sa pahayag ni Yu Linglong. Dahil narito ka, aminin natin, kinusot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabi, pagkatapos ay sinabi kay Huang Shulang, hayaan ang lahat na bumuo ng isang koponan, at magpapatuloy tayo sa hilagang silangan. Oo, Master. Yumuko si Huang Shulang at agad na pumunta para utusan ang mga tanod. Nasa kamay ni Yang Yiu ang liham ng paanyaya mula sa Demon God Palace, kaya naramdaman niya ng tama ang lokasyon ng Demon God Palace. Patuloy lang sa tamang direksyon. Anyway, nandoon pa rin ang lokasyon ng Demon God Palace. Ipinapakita rin ito na ang Demon God Palace ay talagang pambihira at karapat-dapat na maging isa sa tatlong pangunahing palasyo sa Eternal God Realm. Ang kagubatan na ito ay nagbigay kay Yang Yiu ng pakiramdam na hindi na ito ang nakaraang layang desert, dahil ang kapangyarihan sa hangin ay puno ng spatial na katangian. Ito ay nagpapakita na ito ay isang interface space, o upang ilagay ito sa mas tumpak, ito ay dapat na isang uri ng banal na domain space. Masasabi rin na nasa Laiyang Desert pa sila, ngunit nakapasok na sila sa isang tiyak na espasyo o ilang uri ng banal na kaharian sa Laiyang Desert. Ayon sa nakaraang takdang aralin ni Huang Shulang, ang pinakamisteryosong tribu sa Laiyang Desert ay ang Sun Fox Clan. Naisip niya na ang Sun Fox Clan ay umiral sa Laiyang Desert mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, at malamang na mayroong isang misteryosong espasyo. Kung ito ay totoo, ngayon marahil. Nakapasok na sila sa teritoryo ng Sun Fox Clan. Gusto talaga ni Yang Yiu na makita ang misteryosong Sun Fox Clan. Siyempre, ang premise ay umaasa siyang hindi magkasalungat sa kanila. Si Yang ay may malalim na relasyon sa Fox Clan, at talagang ayaw niyang magkaroon ng anumang mga pagtatalo o salungatan sa alinmang Fox Clan. Kung talagang nakatagpo niya sila at ang kabilang partido ay hindi makatwiran, kung gayon, hindi niya iniisip na makipag-usap sa kanila tungkol sa mahihirap na katotohanan. Fair na. Nag-utos si Yang Yiu at kinuha ang jade na kamay ni Yu Linglong, at naglakad sa harap, kasama si Teng Snake at Earth Essence sa kaliwa at kanan. Guro, ang kagubatan na ito ay tila napakalaki, paano kung lumipad tayo at tumingin? Sabi ni Teng Snake sa gilid. Kung gusto mong magdusa, umakyat ka para tingnan. Nakangiting sabi ni Yang Yiu. Pakiramdam niya ay may ilang kapangyarihan sa espasyo ng mundong ito na napakarahas. Kaya hindi siya lumipad, ngunit piniling maglakad. Kunwari lang wala akong sinabi, hehe. Natuto na si Teng Shi na maging matalino ngayon, at hindi siya gagawa ng mga bagay ng padalos-dalos. Pinandilatan ni Yang Yiu si Teng Shi at sinabing, dahil ang lugar na ito ay matatawag na isang mapanganib na lugar, hindi ito dapat maging isang magandang lugar. Mas mabuting kumilos ka at huwag gumawa ng anumang gulo, kung hindi ay magdurusa ka. Hehe, no, mabilis na tumanggaw si Teng Shi na parang manok na tumutusok sa kanin. Habang naglalakad at nagsasalita, sumulyap si Yang Yiu kay Tu Jingyuan, nalaman lamang na nakakunot ang noo ni Tu Jingyuan at nakaka-relax, na para bang may naisip siyang mahirap na problema.
Sa buong paglalakbay, karaniwang walang sinabi si Tu Jingyuan, ngunit wala rin siyang ipinakita. Ngayon parang may nangyari na. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong, may nahanap ba si Tu Jingyuan? Kabanata 2684, Cobra Clan. Nang marinig ni Tu Jingyuan ang tanong ni Yang Yiyo, bumalik siya sa katinoan at mabilis na nagsabi, Guro, parang may kung ano sa ilalim ng buhangin dito, ngunit kakaiba na hindi ko ito maramdaman. Ngunit hindi mali ang aking talento. Paano kung subukan ko at makita kung anong mga kakaibang bagay ang nasa ilalim ng lupa? Sige, subukan mong alamin ng maaga, para hindi tayo magkagulo. Natural na naiintindihan ni Yang Yiyo na ang pagsubok ni Tu Jingyuan ay sinadya upang suriin ang desyerto sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang ingay ay maaaring napakalakas. Gayunpaman, sa ganitong paraan, maaaring mahawakan ng kanyang kaibigan ang isang bagay, ngunit mas mabuting kunin ito ng bukas kaysa maging maingat sa lahat ng oras. Mas mabuti na ito kaysa matakot. Siyempre, hindi siya natatakot, ngunit ang mga gwardya sa paligid niya ay dapat na nasa ilalim ng presyon. Mas maganda kung may mahahanap sila. Ginamit muli ni Tu Jingyuan ang kanyang lumang panlilinlang, tinatapakan ang kanyang mga paa ng isang tunog, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay yumanig, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito pumutok. May mga puno dito at damo sa lupa. Hindi ito disyerto, ngunit pakiramdam ni Yang Yiyo ay isang disyerto. Matapos mataka ng Earth Spirit ang kanyang mga paa, hindi nagtagal ay humupa ang mga vibrations. Mukhang walang nahanap si Master, kakaiba ito, malinaw na nararamdaman kong may mali, ngunit hindi ko malaman kung ano ang mali, medyo napahiya ang Earth Spirit habang nagsasalita. Bahagyang ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, hindi mahalaga, magpatuloy tayo sa paglalakad. Ni hindi niya maramdaman ang kapaligiran dito, pati na ang Earth Spirit. Bagamat hindi nag-react ang sipa ng Earth Spirit, ipinakita man lang nito na walang malaking problema sa ilalim ng lupa, na isa ring magandang balita. Magpatuloy sa paglalakad pasulong. Mabilis na lumipas ang oras, at kinalkula ni Yang Yiyo na hindi bababa sa 10 araw ang lumipas. Sa mga oras na ito, pakiramdam niya ay may mali, para siyang nakulong sa kagubatan na ito. Tiyak na mali si Yu Linglong, at sinabing, Yanzi, palagi kong nararamdaman na may nakatingin sa atin. Natigilan si Yang Yiyan nang marinig niya itong sinabi ni Yu Linglong. Talagang hindi niya naramdaman na may nakatingin sa kanya, ngunit naniniwala siya na totoo ang sinabi ni Yu Linglong. Dahil kahit na ang antas ng cultivation ni Yu Linglong ay bumaba sa antas ng God King at hindi pa siya nakabawi sa mga taong ito, ang kanyang Dao Heart Realm ay nasa antas pa rin ng God of Law, at ang kanyang cultivation at enlightenment sa Chen Kunpot sa daan-daang libong taon ay naging mas advanced na ang kanyang pag-iisip. Sa kanyang mga salita, nahawakan niya ang kaharian ng Heavenly Dao, kaya't ang pangunawa ni Yu Linglong ay mas talamak kaysa sa kanya. Ngayon ay sinabi ni Yu Linglong na may isang bagay na lihim na nagmamatsyag sa kanila, at tiyak na tama iyon. Bilang karagdagan, walang nakita si Tu Jingyuan sa ilalim ng lupa, kaya kinailangan ni Yang Yiyan na isaalang-alang ang nakapalibot na kapaligiran. Halatang-halata na sila ay nakulong at patuloy na umiikot sa kakahuyan. Ngunit hindi ito isang porma sayon, idinagdag din ni Tu Jingyuan na hindi ito isang porma sayon, at ang mga punong ito ay totoo. Ito ay medyo nakakalito. Saglit na nag-isip si Yang Yiyan at sinabing, mukhang hindi na tayo magpapatuloy ng ganito. Ayon sa sitwasyong ito, tayo hindi makakalabas kahit maglakad tayo ng 100 taon. Yanzi, sandali, sasabihin ko sa iyo. Umatake ka, at bubunutin namin ang mga bagay na kinuha ng palihim. Baka makalabas na tayo. Bulong ni Yu Linglong. Tumango si Yang Yiyan, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Sa susunod na sandali, direktang ipinadala ni Yu Linglong ang mensahe, 10 metro sa iyong kaliwa, ang huli. Boom! Nagbackhand si Yang Yiyan ng palad sa hangin. Sa isang boom, ang puno na itinuro ni Yu Linglong ay nabasag. Tapos. Isang boses ang tumunog sa sumunod na segundo. Sa oras na ito, si Teng Snake ay sumugod at nagsabi, ang master pala ay isang ahas. Ipaubaya mo sa akin. Ungol. Sumugod si Teng Snake, nagtaas ng alikabok. Ang tunog kanina ay sigaw din ng ahas. Si Teng Snake ay masasabing hari ng mga ahas. Tama lang napakawalan ito. Maya-maya, walang gumagalaw. Lumabas si Teng Snake mula sa alikabok, kinaladkad ang isang lalaking kalahating ahas sa likod ng buntot nito. Bang! At inihagis ito sa harap ni Yang Yiyo. Guro, ito ang tribo ng taong ahas sa mata. Ang tribong ito ay lubhang lason at napakadilim. Gayunpaman, hindi ka karapat-dapat na kumuha ng sapatos sa harap ko, at gusto mong gamitin ako ng lason. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Napakayabang ni Teng Shi sa sandaling ito, at mabangis na itinapon ang ahas sa lupa. Tell me, anong ginagawa mo dito palihim? Tinitigan ni Teng Shi ang taong ahas sa lupa at umungol. Tumingin si Yang Yiyo at nakita na ang itaas na bahagi ng katawan ng ahas na ito ay isang katawan ng tao, at ang ibabang bahagi ng katawan ay isang ahas.
Ang kanyang mga mag-aaral ay ginto, ngunit ang kanyang cultivation aura ay pinigilan. Gayunpaman, abala siya sa kanyang mga mata. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ito ay nasa antas lamang ng hari ng Diyos. Ahem, maghintay ka sa kamatayan, at ang mga mandirigma ng ating tribo ay darating sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kayong lahat ay mamamatay, ang taong ahas na ito ay hindi natatakot kay Yang Yiyu at sa iba pa na mas mataas sa cultivation kaysa sa kanya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng masasamang pagbabanta. Naghahanap ng kamatayan, galit na galit si Tengshi at akmang kikilos. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay para pigilan si Tengshi at sinabing, hanapin ang kaluluwa, kailangan kong malaman ang impormasyon dito. Oo, Master. Tugon ni Tengshi, at sa sumunod na sandali ay hinanap niya ang kaluluwa ng taong ahas. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos ng makapangyarihan at brutal na paghahanap ng kaluluwa ni Tengshi, lumipad ang kaluluwa ng taong ahas, ngunit natapos din ni Tengshi ang paghahanap ng kaluluwa at nakuha ang impormasyong gusto niyang malaman. Ngunit mabilis niyang sinabi, Guru, kailangan na nating makaalis sa lalong madaling panahon. Sa isip ng taong ahas na ito, nakita ko ang pag-iral ng hari ng Cobra, na lubhang kakilakilabot. Mayroong 2 dakilang Diyos at 5 dakilang Diyos na nakaupo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang angkan ng Cobra ay ang Panginoon ng Layang Desert, at hindi mas mahina kaysa sa angkan ng Sun Fox. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa Sun Fox Clan. Ang Cobra King ay malamang na isang malakas na tao sa Heavenly Dao Realm. Ito ay isang banal na kaharian sa Layang Desert. Ang Sun Fox Clan at ang Cobra Clan bawat isa ay sumasakop sa kalahati ng bansa. Ang lugar kung saan kami ngayon ay nasa dividing line sa pagitan ng 2 clan, to be precise, mas malapit ito sa Cobra Clan. Ang maliit na taong ahas na ito ay patrol lang. Ipinasa niya lang ang balita ng aming panghihimasok. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Hindi tayo makakapunta sa Hilagang Silangan. Kailangan nating pumunta sa Timog Silangan para makaalis sa Snake King Forest na ito. Kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking problema kapag dumating ang malalakas na lalaki ng Cobra Clan. Ang mga ancestral precepts ng clan na ito ay ganap na xenophobic. Papatayin nila ang sinumang tagalabas ng walang awa. Ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng gusto nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na napakabuti ng kanyang kapalaran na makapasok siya sa Fiery Sun Desert Divine Realm sa pamamagitan lamang ng pagharap sa isang sandstorm. Maaari rin niyang makaharap ang Cobra Clan. Ang susi ay mas mahirap pakitunguhan ang Cobra Clan na ito kaysa sa Sun Fox Clan. Hindi pa banggitin kung ang hari ng ahas ay isang malakas na tao sa Heavenly Dao Realm, ang pagkakaroon ng 2 Magic God at 5 dakilang Diyos lamang ay hindi niya kayang pukawin ngayon. Siya. Nagmamadaling sinabi, kung gayon, umalis tayo kaagad, naghihintay na dumating ang iba at patayin ka. Guro, sumunod ka sa akin. Pagkatapos hanapin ang kaluluwa, alam ko kung paano makalabas sa kagubatan na ito. Nagmamadaling pinona ni Tengshi sa harapan. Mabilis na umalis ang grupo. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Sa sandaling ito, isang matalim na boses ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, napakatapang mong patayin ang aking mga tao at gusto mong tumakas. Iwanan mo ang iyong buhay. Hindi maganda ang pakiramdam ni Yang Yiu nang marinig niya ang boses. Naramdaman niya ang malakas na aura ng kahit isang middle level na God Lord. Kabanata 2685, Digmaang Ahas Diyos ng Tao. Huwag kang tumigil, ituloy mo. Inutusan ni Yang Yiu ang lahat na magpatuloy, kahit papaano ay makaalis sa kagubatan na ito. Hindi siya natatakot sa anumang bagay, ngunit higit sa lahat dahil sa mga gwardya sa paligid niya. Kapag kaharap ang isang malakas na tao, maaari silang mamatay sa maraming bilang. Kailangan niyang isaalang-alang ang mga tao sa paligid niya. Nanguna si Tengshi sa harapan, at ang 300 gwardya ay naging mga sapa at sumunod na malapit sa likuran, na walang kasiyahan sa bilis. Sa isang kisap mata, pinangunahan ni Tengshi ang lahat sa gilid ng kagubatan. Nakita ni Yang Yiu na berde ang kagubatan, na parabang ito ay isang oasis. Ngunit sa oras na ito, naramdaman niya ang pagdating ng banal na Panginoon sa kanyang likuran, kasama ang maraming taong ahas na may mga mata, hindi bababa sa daan-daan. Ang ibang taong ahas ay madaling pakitunguhan, ngunit ang taong ahas na may hininga ng gitnang antas na Divine Lord ay hindi madaling pakitunguhan. Gusto mong lumabas at hintayin ako. Sinabi ni Yang Yiu kay Yu Linglong at Tu Jingyuan sa paligid niya, at huminto ang level. Master, manatili kami. Hindi ako aalis. Magkasunod na nagsalita sina Tu Jingyuan at Yu Linglong, at natural nilang alam na gustong takpan ni Yang Yiu ang likuran. Huwag mo akong gambling, lumabas ka at hintayin mo ako. Ikaw ay isang panggitnang antas na Diyos Panginoon, bakit gusto mo akong manatili dito? Sabi ni Yang Yian, at tumalikod at diretsyong sumugod sa papalapit na Snake God Lord. Nakita ito ni na Yu Linglong, Tu Jingyuan at iba pa at alam nila na gusto ni Yang Yian na maging mapagpasyahan at hindi nila siya matalo.
Kung mananatili sila sa oras na ito ay katumbas ng pagtatali sa kanya, kaya mabilis silang umalis. Ayon sa nakaraang Tengshi Soul Search, hanggat nakalabas sila sa kakahuyan, ang harapan ay teritoryo ng Sun Fox Clan, at hindi sila hahabulin ng Eyed Snake People, na nangangahulugan din na ang lahat ay magiging ligtas sa ngayon. Siyempre, ang dahilan ng pagsasabi ng, sa ngayon, ay kahit na makalabas sila sa kakahuyan, hindi sila hinahabol ng Cobra Clan, ngunit nakapasok na sila sa teritoryo ng Sun Fox Clan. Sana hindi sila mapahiya ng Sun Fox Clan. Nanatili si Yang Yian para pigilan ang Eyed Snake Clan sa paghabol at pagbili ng oras para sa lahat. Alam niyang 1 o 2 minuto lang ay sapat na. Paglingon niya, naglaslat siya gamit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Slash! Isang napakalaking suntok, napakalaki ng hanay. Ngayon si Yang ay isa na ring junior god. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Gamit ang espadang ito, ang enerhiya ng espada ay umaagos sa hanay na daan-daang metro. Kahit saan siya dumaan, patuloy ang hiyawan. Sa isang laslas, mahigit 20 tao ang napatay sa loob ng ilang segundo. Para sa Diyos na nasa gitnang antas na may mata ng ahas, hindi siya naapektuhan, ngunit tumigil sa ilalim ng espada ni Yang Yian. Niyugyug niya ang kanyang buong katawan gamit ang banal na liwanag, at tuwirang itinaboy ang lakas ng espada na tumawid sa kanya. Gayunpaman, higit sa 20 ordinaryong taong may mata ng ahas sa paligid niya ang napatay sa ilang segundo ni Yang Yian. Lahi ng tao, napakatapang mo. Isang matalas at madilim na boses ang lumabas sa gitnang antas na Diyos na may mata ng ahas. Kasabay nito ang pagwagayway ng kanyang kamay at napatigil ang lahat ng taong nasa likuran niya. Are you brave? You forced me to do it. I have no intention of offend you. Nakapasok lang ako sa teritoryo mo at gusto ko lang makalabas. Ganun lang kasimple. Tinitigan ni Yang Yian ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na medyo payat, may buhok na kaki, ngunit manipis na mga ulupong. Ang itaas na katawan ay boses ng tao, ngunit ang ibabang katawan ay buntot ng ahas. Ang ilan sa mga buntot ay higit sa 3 metro ang haba, na may nakasisilaw na mga guhit at nagniningning na kaliskis. Mukhang hindi siya ang madali mong guluhin. Gayunpaman, walang dapat ikatakot si Yang Yian kapag kaharap itong middle level na God Lord. Nang hinugot niya ang kanyang espada kanina, nalaman niyang kahit na lumaban ang kabilang partido, nanginginig pa rin siya. Hindi halata pero hindi nakaligtas sa mga mata niya. Ang kanyang espada ay isang casual na pag-atake lamang ngayon, hindi isang buong lakas na espada, at maging ang kapangyarihan ng Dao Tree ay walang silbi. Sa aspeto ng aura, naramdaman pa niya na mas malakas siya kaysa sa middle level na God Lord na ahas na lalaking ito. Kahit na siya at ang kabilang partido ay isang maliit na kaharian, ang kanyang sistema ng paglilinang ay espesyal at palagi siyang nakikipaglaban sa mga antas. Siya ay talagang hindi natatakot sa anumang bagay kapag nakikitungo sa gitnang antas ng Diyos na Panginoon. Ang dahilan kung bakit masasabi pa rin niya ito sa isang palakaibigang paraan ay dahil ayaw ni Yang Yian na pukawin ang buong Cobra race. Walang ibang paraan dahil mayroon silang 5 dakilang Diyos Panginoon, 2 dakilang Dharma Diyos, at maging malakas na tao sa kaharian ng langit. Ito ay mas mabuti. Hindi upang pukawin ang isang malaking kaaway kung maaari mong. Siyempre, depende rin kung bibigyan ka ng mukha ng kabilang partido. Pinatay mo ang aking mga tao, at gusto mo pa ring lumayo. Mangarap ka, at tanggapin ang iyong kamatayan. Ang taong ahas ng middle level na God Lord ay hindi nagbigay ng anumang mukha kay Yang Yian. Pagkatapos ng malamig na singhot, kumislap siya at umungal, ang langit ay puno ng apoy. Biglang nagniningning ang katawan ng taong Diyos, at hindi mabilang na apoy ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa paligid niya at gumulong patungo kay Yang Yian. Kung hindi ito maaayos ng mapayapa, paano kung patayin kita? Itinaas ni Yang Yian ang sulok ng kanyang bibig, ngunit hindi gumagalaw. Dahil ang kabilang partido ay nagsasagawa ng kapangyarihan ng apoy. Nagkataon lang, hindi siya natatakot sa apoy. Ang magic weapon ng God City sa kanyang kamay ay maaaring sumipsip ng makalangit na apoy na inalagaan sa hindi mabilang na taon. Anong klaseng apoy ang hindi niya kayang tiisin at masipsip? Ang kapangyarihan ay hindi ganoon kalaki. Nararamdaman ni Yang Yian na kung gagamitin niya ang apoy ng lungsod ng Diyos, magiging mas malakas siya kaysa sa kabilang partido. Dahil gustong lumaban ng taong ahas na si God Lord, ano bang masama sa pakikipaglaban? Kung hindi ito maaayos ng mapayapa, pagkatapos ay mamatay. Pastahan siya na ang iba pang makapangyarihang tao ng mga taong ahas ay hindi lalabas lahat. Sa banal na kaharian na ito, naroon pa rin ang Sun Fox Clan. Kung nakapatay siya ng napakaraming Diyos, aalis siya sa kakahuyan at papasok sa teritoryo ng Sun Fox Clan. Buong puwersa bang lalabas ang Cobra Clan at papasok sa teritoryo ng Sun Fox Clan. Sa paghahanap ng kaluluwa ni Tengshi, pantay-pantay ang lakas ng 2 tribo, at lahat sila ay mortal na kaaway.
Hindi na mabilang na taon silang nakikipaglaban, at gusto ng lahat na itaboy ang ibang tribo mula sa banal na kaharian na ito at mangibabaw sa banal na kaharian. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Maiintindihan ni Yang Yian ang mga problemang ito sa kaunting pag-iisip. Ang karanasan ng pagpunta mula sa mortal hanggang sa immortal at pagkatapos ay sa Diyos na hakbang-hakbang sa napakaraming taon ay hindi walang kabuluhan. Marami na siyang nakita, narinig at naranasan. Napakaraming bagay tulad ng sitwasyon ng Sun Fox Clan at Cobra Clan. Kaya't pagkatapos itong malaman ni Yang Yian, malaya siyang mag-alala. Dahil gustong lumaban ng middle level na Diyos na ito, papatayin niya siya. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang 10 malalaking puno ng Dao ay sumanib sa anino ng isang matayog na puno, na lumitaw sa kanyang likuran. Sa ilalim ng banal na liwanag, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ang banal na lungsod sa kanyang kamay ay kumislap, at siya ay umungal, ang banal na lungsod ay nilalamon. Ang mga apoy na umatake sa kanya ay direktang pumasok sa banal na lungsod. Sa sandaling ito, ang taong ahas na Diyos ay nabigla. Hindi niya inaasahan na siya ay mahuhuli ng sangkatauhan na ito sa pamamagitan lamang ng pagpapakawala ng isang malakas na apoy. Pakiramdam niya ay may mali. Naramdaman niya ang amoy ng panganib. Matagal na rin bago niya ito naramdaman. Ang huling pagkakataon ay noong nakipag-away siya sa tribo ng Sun Fox. Naramdaman niya ito sa isang pharaoh ng Sun Fox tribe, at halos ikamatay niya ito. Ang Snake Man God ay likas na tumalikod at tumakas. Ngunit sa oras na ito, narinig na lang niya ang pag-ungol ng sangkatauhan, Sword of Tao said, "Put it for me." Ang Diyos ng taong ahas, na tumalikod at lumihis ng 10,000 metro, ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanyang anit, umungal at napaungol, at naramdaman ang panganib. Ang mga inscription sa buong katawan niya ay nagtatanggol. Pero nakaramdam pa rin siya ng kirot sa likod. Puff, siya. Tumalsik ng isang bibig ng dugo. Ito ay isang malapit na tawag. Siya ay malubhang nasugatan ngunit sa wakas ay nabuhay. Sa sandaling ito, nakarating na siya sa isang ligtas na lugar. Nang lumingon siya, hindi niya nakitang hinahabol siya ng sangkatauhan, ngunit nalaman niyang isa-isang naglaho ang hininga ng mga katribong kasama niya. Halata na pinatay sila ng sangkatauhan. Ang kanyang mga mata ay nagluluwa ng apoy, lahi ng tao, mamatay ka, galit na galit ang taong ahas na Diyos. Sa susunod na sandali, isang inscription ang sumilay sa pagitan ng kanyang mga kilay, at siya ay sumigaw sa malalim na pag-iisip, God Lord Seal. Sa isang buzz, sa susunod na sandali, ang banal na liwanag sa paligid niya ay malakas. At 4 na banal na liwanag ang sunod-sunod na lumitaw. Ang iba pang 4 na makapangyarihang Diyos ng tribo ng Cobra ang tinawag. Kabanata 2686 ang nakatadhana. Nakita ni Yang Yian ang 4 na divine lights na kumikinang ng maliwanag sa paligid ng kalaban, at malinaw na may 4 na mas malakas na aura sa field, na halatang nagpapatawag ng mga kasabwat. Hindi na ako maglalaro sa'yo, kung patuloy kang magiging masama. Sa sandaling ito, si Yulinglong at ang iba pa ay naglakad na palabas ng kakahuyan. Hindi tanga siyang at dir-diretsyong tumakbo. Siya ay orihinal na sinusubukang ipagpaliban ng oras at hayaan si Yulinglong at ang iba pa na maglakad palabas ng kakahuyan. Ngayong nasa labas na sila, hindi na niya kailangang magpakita ng lakas. Ang kalaban ay nagpatawag ng 4 na makapangyarihang Diyos sa antas ng Panginoon ng mga Diyos. Kung nanatili siyang lumaban, magiging tanga siya. Hanggat nakalabas siya sa kakahuyan at nakarating sa labas, ito ang magiging teritoryo ng Sun Fox Clan. Kung itinaboy sila ng Cobra People, lalabanan nila sila sa oras na iyon. Naniniwala ako na hindi papayagan ng Sun Fox Clan ang Snake People na pumasok sa kanilang teritoryo. Ang dalawang tribo ay palaging nag-aaway. Masasabing hindi nila kayang panindigan ang isa't isa at gustong itaboy ang isa't isa sa kaharian ng Diyos. Sabi nga sa kasabihan, walang puwang ang dalawang tigre sa isang bundok. Ito ang mentalidad ng Cobra Clan at ng Sun Fox Clan. Tumakbo si Yang Yian, whoosh, at naging kidlat at nasa labas na ng kakahuyan. Kakahuyan. Nang makarating sila sa labas, may lawa talaga sa di kalayuan. Ito ay isang disyerto oasis. Ano ang dapat gawin ng master ngayon? Tanong ni Teng Shi. Sinabi ni Huang Shulang sa oras na ito, Guru, bakit hindi ka dumiretso sa kailaliman ng oasis? Yanzi, hinahabol tayo ng kalaban, sabi ni Yulinglong. Nakita ni Yang Yian na mayroon talagang 5 divine lights na kumikislap sa kakahuyan sa likod niya. Ito ay dapat ang 5 dakilang master ng Cobra Clan. Pumunta tayo sa kailaliman ng oasis. Mabilis na nagpasya si Yang Yian. Pareho ang iniisip nila ni Huang Shulang. Dahil ang kalaban ay may 5 mahusay na master, malinaw na hindi nararapat na harapin sila ng direkta. Ayon sa impormasyon mula sa taong ahas na naghanap sa kaluluwa ni Teng Shi, ang lupain sa kabila ng kakahuyan ay kabilang sa Sun Fox Clan. Kahit na pumasok sila, siguradong maaalarma nila ang Sun Fox Clan. Kung
Ang mga taong ahas sa likod ay humahabol, siguradong hindi sila magsasaya. Para sa kanila sa ngayon, ito ay isang magandang bagay. Ito ay tinatawag na paggamit ng kapangyarihan ng iba upang labanan ang kapangyarihan ng iba. Hanggat ang 5 dakilang master ng Snake Clan ay maglakas loob na makahabol, ang Sun Fox Clan ay tiyak na hindi upo, tutal, nakapasok na sila sa kanilang teritoryo. Sa kanila naman, hindi mahalaga. Pag-uusapan nila ito kapag nakilala nila ang Sun Fox. Anyway, offense ang offense sa isang pamilya, offense din ang offense sa dalawang pamilya. Hindi makati ang sobrang dami ng kuto. Bukod dito, maaaring hindi sila atakehin ng Sun Fox Tribe. Hindi ba't kaibigan ng kalaban ng kalaban? Ang kaisipan ni Yang Yiyo at Huang Shulang ay ang kaisipan ng isang sugarol, ngunit ito rin ang tanging pagpipilian sa kasalukuyan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa gilid ng isang lawa. Buzz! Isang nanginginig na tunog ang narinig sa tabi ng ilog, na sinundan ng isang banal na liwanag, ngunit ito ay isang hadlang sa baybayin ng malaking lawa. Ikinumpas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para tumigil. Barrier, isang napakalakas na hadlang. Mukhang pinuprotektahan nito ang pinagmumulan ng tubig, at mukhang isang tunay na linya ng paghahati. Mahalagang lupain ng Sun Fox, huminto ang mga darating. Isang malutong at magnetic na boses ng babae ang umalingaw sa kalangitan. Sa sandaling ito, medyo nababalisa si Yang Yiyo, dahil naabutan ng 5 Panginoon ng mga taong ahas sa likuran niya. Tumayo ka, huwag kang tumanggi. Sa susunod na sandali ay gumawa ng mabilis na desisyon si Yang Yiyo, inilabas ang kanyang banal na kahulugan upang takpan ang lahat, at inilagay silang lahat sa palayok ng tiyanko na may iniisip sa kanyang isipan. Hinarangan siya ng harang, at pagkatapos ay hinabol siya ng mga sundalo. Ayaw niyang masaktan ng mga tao sa paligid niya, kaya inilagay niya silang lahat sa tiyankon pot. Ngayong siya na lang ang natitira, madali na itong pakitunguhan. Narinig niyang tumigil ang matanda ngunit wala siyang nakitang tao. Ngunit naisip niyang isa itong master ng Sun Fox Clan. Sa sandaling ito, hindi siya tumakbo, nakatayo lang doon, naghihintay na dumating ang 5 master ng ahas sa likuran niya. Yung mga taga Sun Fox Clan naman kung hindi ko sila hahabulin. Okay, mag-away tayo dito. Anyway, ito ang lugar ng Sun Fox Clan mo. Huwag mo akong sisihin kung baliktarin mo ang mundo. Hayaang pumasok ang mga taong ahas sa teritoryo ng Sun Fox Clan mo at lumaban, hindi yata sila ipagmamalaki. Swoosh, swoosh. 5 banal na ilaw ang nahulog 100 metro ang layo mula kay Yang Yiyo. 5 aura ang sabay na nakalock kay Yang Yiyo. Walang salita, walang hakbang pasulong. Nakatitig lang. Itinaas ni Yang Yiyo ang sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, wala pa rin siyang takot. Sa 5 dakilang Diyos, walang nakatataas na Diyos. Tanging ang nakipag-away sa kanya sa simula ay isang panggit ng antas na Panginoong Diyos, at ang 4 na iba pa ay pawang mga pangunahing Diyos na Panginoon tulad niya. Nakahinga ng maluwag si Yang. Hanggat hindi siya nakatagpo ng isang mataas na antas ng Diyos Panginoon, talagang hindi siya natatakot. At nakita niyang natakot din ang 5 ahas. Ano ang kinatatakutan nila? Siyempre, ito ay ang tribo ng Sun Fox. Kung hindi sila titigil, ngunit direktang umatake. Boy, come forward and die. Ito pa rin ang middle level na God Lord na nangunguna sa grupo na nagsalita. Narito ang iyong buhay, halika at kunin ito kung maaari mo. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Ang buong katawan niya ay nasa pinakamagandang kondisyon. Lumitaw pa rin ang puno ng daw sa likod niya. Ang banal na lungsod sa kanyang kanang kamay ay inalis. Maaaring hindi gamitin ang apoy sa oras na ito. Nagkaroon siya ng ideya. Hanggat ang 5 taong ahas ay naglakas loob na umakyat, tiyak na papatayin niya ang 1 o 2, o maging silang lahat. Patayin. Ang nangungunang Diyos sa gitnang antas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagutos. Totoong natatakot sila sa Sun Fox Clan, ngunit ang taong ito ay katulad ng kasuklam-suklam. Hinarang siya sa labas ng sagradong lawan ng Fox Clan sa harap niya mismo. Ipinakita nito na hindi siya pinalampas ng Fox Clan. Para naman sa ibang tao sa paligid ng taong ito, halatang nakatago sila. Ito ay normal. Bilang isang Diyos, may ilang mga Tibetan na mayroong ilang Zumi Space Means. Maganda rin ito. Ang taong ito na lang ang natitira. Silang 5 ay nagtulungan upang malutas ito ng walang anumang pagsisikap. Sama-samang lumabas ang 5 dakilang Diyos. Kung hindi nila inalis ang taong ito, wala silang pagkakataong magkaayos. Tatawanan pa sila ng Sun Fox Clan. Dahil hindi nila nakitang lumitaw ang Sun Fox Clan, wala silang pakialam. Sa isang utos, ang 5 pumatay ng mga taong ahas ay naging mga daloy ng liwanag at dumiretso sa Yang Yiyo. Sa sandaling ito, sa isang kagubatan ng kawayan sa kabilang dulo ng lawa, isang matandang babae at isang batang babae ang nanunood. Sinabi ng batang babae, Lola, hindi ba tayo tutulong? Tingnan kung sino ito, may ilang maliliit na ahas na humahabol sa isang tao, at ang batang lalaki ay mukhang walang takot, na medyo kawili-wili. Nakangiting sabi ng matandang babae.
Sinabi muli ng batang babae, Lola, ang mga mabahong ahas na iyon ay tumakbo sa teritoryo ng aming tribo. Alam ko, huwag kang mag-alala, hindi pa ito ang oras para labanan ang mga taong ahas, hindi pa hinog ang panahon, kailangan nating maghintay sa tamang panahon. Dahan-daang nagsalita ang matandang babae. Kinagat ng batang babae ang kanyang mga labi at sinabing, Lola, pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa paghihintay ng tamang panahon para sa isang panahon, kailan kaya darating ang panahon? Sinabi ng propesya ng mga ninuno na kailangan nating hintayin na lumitaw ang tao ng tadhana, at hintayin ang bagay na binabantayan ng ating tribo na automatikong tumunog, at pagkatapos ay aalis ang ating tribo sa nakakapasong disyerto ng araw, at pagkatapos ay hindi na natin kailangang labanan ang mga taong ahas. Nagsalita ang matandang babae na may mabait na mukha. Lola, hindi ba natin kayang talunin ang Cobra King? Tanong ng dalaga, iniba ang usapan. Bumantong hininga ang matandang babae, sayang, hindi naman sa hindi tayo makakalaban, hindi tayo makakalaban. Ang misyon natin ay protektahan at hintayin na lumitaw ang nakatadhana. Doon lamang maaalis ng ating tribo ang sumpa, umalis sa disyerto, at mabuhay sa tatlong kaharian na ito. Nasaan ang nakatadhana? Sino ang nakakaalam, marahil ay lumitaw siya sa lalong madaling panahon. Kabanata 2687 Larong Dragon at Ahas. Huwag na nating pag-usapan ang matanda at ang kabataan ay nag-uusap tungkol sa tadhana dito. Nakipaglaban na si Yang Yian sa 5 dakilang Diyos ng mga taong ahas. Bagamat hindi natatakot si Yang Yian nang kaharap ang 5 taong ahas, nang siya ay talagang nagsimulang makipaglaban, siya ay napaka-alerto pa rin. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga Diyos, at siya ay isang junior god lamang. Siyempre, siya, isang junior god, ay sapat na para makipaglaban sa isang middle level na Diyos nang hindi natatalo, ngunit iyon lang. Pagkatapos ng lahat, kaharap niya ang 4 na junior god na katulad niya at isang middle level na Diyos. Ito ay isang labanan sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Meron maraming katangiang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Ang bawat Diyos ng mga taong ahas ay maaaring makabisado ng isang katangiang kapangyarihan. Ang pagdaragdag sa kanila ay hindi kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Sa totoong power showdown, mahirap talagang manalo sa laban. Bakit? Dahil lahat sila ay nasa parehong antas. Sa sandaling ito, talagang nagmumura siyang sa kanyang puso, sinusumpa ang Sun Fox Clan. Ito ang teritoryo ng Sun Fox Clan, at ang 5 dakilang master ng Cobra Clan ay malinaw na tumawid sa hangganan, ngunit ang mga tao ng Sun Fox Clan ay hindi gumagalaw. Siya, maling kalkula sa kanyang puso. Alam ni Yang Yiu na ang sarili lang niya ang maaasahan niya sa oras na ito. Parang imposibleng asahan na lalabas ang Sun Fox Clan. Damn it! Nagmura si Yang Yiu, ngunit ang Dragon Slayer sword sa kanyang kamay ay tumatakbo sa sukdulan, higit sa lahat ay gumagamit ng special na kapangyarihan upang himukin ang Dragon Slayer. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya kayaat ng ahas na huwag magpigil. Siya biglang tumangay gamit ang isang espada, at kasabay nito ay pinakilos niya ang makukulay na kaliskis ng dragon. Ang target ay nakalock sa isa sa mga pangunahing God Lord Snakemen, ngunit ang Dragon Slayer at ang kanyang aura ay mahigpit na nakalock sa middle level na God Lord. Sa ibabaw, ang kanyang focus ay nasa gitnang antas na God Lord Snakeman, ngunit sa katunayan ang kanyang tunay na layunin ay patayin ang 4 na pangunahing God Lord Snakemen ng isa-isa. Ito ang pinakaligtas na paraan. Dahil nakipag-away siya sa Snakeman ng middle level God Lord noon, alam niya na hindi makatutuhanang patayin ang Snakeman na ito ng middle level God Lord level. Kung itutuon niya ang kanyang pangunahing enerhiya sa middle level God Lord na ito, ang iba pang 4 na primary God Lord Snakemen ay hindi may iwasang makagambala sa kanya. Sa ganitong paraan, magiging sayang ang kanyang sariling karanasan. Sa kabaligtaran, kung itutuon niya ang kanyang pangunahing enerhiya sa 4 na pangunahing Diyos na Panginoon na ahas, magiging kumpiyansa siyang papatayin sila ng paisa-isa. Hanggat napatay niya ang isa sa 5 God Lord level Snakemen, ang pressure sa kanya ay mababawasan ng malaki. Sa simula, si Yang Yian ay nagtakda ng layunin sa kanyang isipan. Kaya malapit na ang labanan ng 2 panig. Pinalibutan siya ng mga pag-atake ng 5 ahas, halos nakaharang sa lahat ng kanyang blind spot. Ngumuso siya sa kanyang puso. Ang masamang hayop ay talagang mapanlinlang, hindi siya binibigyan ng puwang nang siya ay umakyat. Gusto man niyang pag-isipan ito, may kayamanan pa rin siya sa kanyang puso. Siya tinadtad ito ng espada ng buong lakas, lihim na hinihimok ang 7 kulay na kaliskis ng dragon na tahimik na umatake o palihim na atake para maging mas tumpak, at direktang tamaan ang isa sa pangunahing Diyos na Panginoong Ahas. Boom! Una, ang kapangyarihan ng isang espada, isang slash na yumanig sa mundo. Ang 5 mga Diyos ng ahas ay bumuo ng mga selyo sa kanilang mga kamay ng sabay-sabay, at hinarap ang kanyang espada gamit ang isang palad sa sumisikip na tunog. Ang bawat isa sa 5 tao ay isang banal na selyo, na nagtipon sa isang malaking multo ng ahas, ngunit ibinuka ang bibig nito at diretsyong dumura sa espada ni Yang Yian.
Nagulat si Yang Yian sa resulta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang higanteng ahas na multo na nabuo sa pamamagitan ng banal na selyo ng 5 ahas ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala, at nilamon ang kanyang lakas ng espada sa isang lagok, na tuluyang natunaw. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ay hindi maliit ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay maluso ng ganito. Dapat kong sabihin na ang mga ahas na ito ay talagang mahusay. Kahit nagulat siya, itinaas niyang ang kanyang bibig. Dahil nasa likod na ng target na ahas ang makukulay na kaliskis ng dragon. Mamatay. Bahagyang bumigkas ng salita si Yang Yian. Mag-ingat ka. Kasabay nito, nakakita ng mali ang middle level na snake god at mabilis siyang pinaalalahanan. Puff. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga makukulay na kaliskis ng dragon ay hindi vegetarian. Dala nila ang kapangyarihan ng ninuno na dragon. Sila ay inalagaan sa katawan niyang at pinainit sa Chen Kunpot hanggang sa punto kung saan magagawa niya ang anumang gusto niya. Ngayong pumasok na siya sa cultivation ng Primary God Master, ito ay talagang ordinaryong kapangyarihan. Kahit pa ipaalala sa kanya ng Middle God Master Snake Man, wala itong silbi. Isang mapurol na puff ang tumunog sa field. Sa sumunod na sandali, direktang lumipad pataas ang pinuno ng pangunahing Diyos na Master Snake na si Yang Yiu. Siya. Hindi man lang sumigaw, at diretsyong namatay. Siya. Ay direktang nilipol. Ito ang katangian ng kapangyarihan ng mga makukulay na kaliskis ng dragon. Hindi lamang ang antas ng mana, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Tumama ang makukulay na kaliskis ng dragon, pinugutan ang ulo ng taong ahas at pinugutan pa ang kanyang kaluluwa. Isang welga ang papatay. Pang-apat na kapatid. Ang panggitnang antas ng Diyos na Panginoong ahas na tao ay nagpakawala ng sigaw ng dalamhati. Sa puso niya, nagulat siya at nagalit. Ang taong ito ay malinaw na isang Junior God Lord, ngunit pinatay niya ang kanyang ika-4 na kapatid sa isang iglap. Ang lakas na ito ay nagulat sa iba pang 4 na tao. Divine Seal ng angkan ng ahas. Angle ang lalaking ahas sa gitnang antas. Ang pang-4 na kapatid ay nahulog na, at hindi niya maalis ang kalungkutan. Ang pinakakagyat na bagay ay upang labanan at patayin ang taong ito. Kung hindi, hindi lamang ang pang-4 na kapatid na lalaki ay mamamatay ng walang kabuluhan, ngunit maging ang iilan sa kanila ay mapapahamak. Boom 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 boom. 4 na dagandong ang sunod-sunod na umalingaw-ngaw. Ang natitirang 4 na lalaking ahas ay biglang naging bilog, at 4 na uri ng banal na liwanag, berde, pula, asul at berde, ang lumabas mula sa kanila. Direkta silang lumutang sa langit. Ngunit sa isang iglap, sila ay naging 100 talampakang cobra. Sa wakas, ipinakita mo ang iyong kakayahan at lalaban ka hanggang kamatayan. Tiningnan ni Yang Yiu ang higanteng ahas at sinabi sa sarili. Sa kanyang mga mata, ang natitirang 4 na lalaking ahas, na pinamumunuan ng middle level na God Lord Snake Man, ay bumuo ng mga seal ng paisa-isa, tulad ng isang sinaunang porma sayon upang paikliin ang napakalaking cobra. Alam ni Yang Yian na ito ay isang uri ng sinaunang Divine Seal Formation, na dapat ay kakaiba sa sinaunang lahi ng demonyo. Naramdaman din niya ang pressure sa mga sandaling ito. Gayunpaman, inihanda din si Yang Yian. Gusto niyang subukan ito. Kung tutusin, naging Diyos na siya ngayon. Ang kapangyarihan ng 10 katangian sa Daosid God Core ay tumaas din ng ilang beses. Kung ang 10 katangian ng kapangyarihan ay pinagsama-sama, kung gaano ito kalakas ngayon, inaabangan din niya ito, sa tamang panahon upang subukan ang kapangyarihan. 10 malalaking puno ng Dao lumitaw. Isang mahinang sigaw. 10 light pillar ang lumitaw sa likod ni Yang Yian, at 6 na divine ring ang lumitaw sa likod ng kanyang ulo. Ilang saglit, sumisikat ang makulay na liwanag. Pagsamahin. Sa sandaling nahulog ang salita, ang mga panla ng 10 puno ng Dao ay sumanib sa isang matayog na puno na may taas na 100 talampakan. 7 kulay na kaliskis ng dragon. Bulong muli ni Yang Yian. Sa pagkakataong ito ay lumitaw ang makukulay na kaliskis ng dragon mula sa harapan. Ang banal na liwanag ng puno ng Dao ay direktang lumiwanag sa makulay na kaliskis ng dragon sa ilalim ng kontrol ni Yang Yian. Biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw ng dragon na puno ng mga pagbabago sa kalangitan. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng makulay na kaliskis ng dragon, lumitaw ang isang higanteng multo ng dragon. Kinagat ni Yang Yiu ang kanyang mga ngipin at patuloy na inilipat ang kapangyarihan sa kanyang katawan sa makulay na kaliskis ng dragon. Unti-unti, naging mas malinaw ang multo ng higanteng dragon, at ang biglang lumitaw sa kalangitan ay isang higanteng dragon na may 7 kuko na nagniningning na may makulay na banal na liwanag, mga 100 talampakan ng haba. Alam ni Yang Yiu na ito ang embodiment ng multo ng ninuno na dragon. Sa ilang mga kaso, hanggat ang kanyang kapangyarihan o kapangyarihan ng mahika ay sapat na malakas, ang ninuno na dragon na ito ay lalakas at lalakas. Sa isang panahon, ang kapangyarihan ng dragon ay nagmula sa pagitan ng langit at lupa. Daan-daang metro ang pagitan, isang dragon at isang ahas ang magkaharap mula sa malayo. Sa sandaling ito, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Yang Yiu.
Naglalaro ng chess ang dragon at ahas. Natural, panalo ang dragon sa ahas. Gumalaw ang puso ni Yang Yio, at umungal palayo ang ninuno na dragon. Hayes. Dagandong. Gumalaw din ang higanteng ahas. Ang dragon at ang ahas ay naglaban, kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, ang laro ng buhay at kamatayan, lahat ay nakasalalay sa suntok na ito. Nanginginig ang katawan ni Yang Yio. Nang itaboy niya ang ninuno na dragon o ang makulay na kaliskis ng dragon, ang kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay mabilis na nawala, at ang pagkawala ng kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Kabanata 2688 Boses ni Paraon. Ang makukulay na kaliskis ng dragon ay kumonsumo ng higit na kapangyarihan kaysa sa inaasahan ni Yang Yio, ngunit siya ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at nagpatuloy, dahil alam niya na kung mas maraming kapangyarihan ang kanyang kinokonsumo, mas malakas ang pag-atake na ito. Hayes. Ang dragon ay umungal at ang ahas ay umungal. Malapit na itong sumabog. Boom boom. Ang buong kalangitan ay biglang naging kasing liwanag ng araw. Ang banal na liwanag ay napakasilaw na walang makikita. Tapos, ito ay agad na kalmado. Puff. Hindi muna napigilan ni Yang Yio, at umupo sa lupa gamit ang kanyang hubad na puwit. Tanging. Sa sandaling ito ay tumingala siya. Siya agad. Ngumisi. Magandang lalaki. Ang natitirang apat na ahas, isa-isang bumagsak sa lupa at kumaybot. Huwag tumigil sa isa. Bagay at huwag tumigil. Walang pakialam si Yang sa kanyang mahinang katawan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumayo, naglalaslas gamit ang dragon slaying sword sa kanyang kamay. Hindi. Napasigaw sa gulat ang middle level na ahas. Ngunit sa huli, hindi niya ito pinatay. Isa-isa, wala sa 5 dakilang Diyos na nanghuhuli ng ahas ang napatay ni Yang Yio. Ngayon ay sa wakas ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Uminom muna siya ng isang patak ng tubig ng buhay, ibinuka ang kanyang mga kamay at mabilis na pinino ang top grade na banal na bato upang maging pulbos sa kanyang mga kamay. Nabawi ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nabawi niya ang karamihan sa kanyang banal na kapangyarihan. Ang suntok na nagpagana sa makukulay na kaliskis ng dragon ay naubos ang kanyang banal na kapangyarihan. Gayunpaman, ang epekto ay napakalinaw. Sa isang suntok, nasira niya ang 4 na ahas sa antas ng Diyos na Panginoon, at isa sa kanila ay isang Panginoong Diyos sa gitnang antas. Habang nagpapagaling si Yang Yian, sa isang lugar sa God Lake, nag-uusap pa rin ang matandang babae at ang batang babae. Ang lakas ng lahi ng tao ng dakilang lola ay tiyak na umabot sa antas ng Panginoon sa itaas na Diyos, bulalas ng dalaga. Hindi talaga simple. Ang mga kaliskis na ginamit niya sa pakikitungo sa mga ahas na iyon kanina ay talagang kaliskis ng ninuno na dragon. Ang kanyang sariling lakas ay kakaiba at masikip, higit pa sa kapangyarihan ng mga ordinaryong Diyos na Panginoon. Ang malaking punong iyon ay naglalaman ng abenida. Hindi ito simple, napabuntong hininga din ang matandang babae. Sinabi ng batang babae na may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata, "Lola, bakit hindi mo siya pinapasok?" Pinatay niya ang 5 dakilang Diyos at pinuno ng mga taong ahas. Natatakot akong kumilos ang pharaoh ng mga taong ahas. Ano? Girl, gusto mo siya? Tumawa ang matandang babae. Galit na sabi ng dalaga na may halong hiya, "Hindi po lola, ngayon ko lang po siya nakitang pinatay ang nakakainis na ahas na lalaki, nakakatuwa naman po. Kung wala po tayong pakialam sa kanya, tiyak na papatayin siya ng ahas na pharaoh, sayang naman." Umiling ang matandang babae at sinabing, "Babae, sinasabi ko pa rin na hindi natin siya mailigtas. Kapag nailigtas natin siya, panahon na para talikuran ang mga taong ahas. Bago matapos ang ating misyon, hindi na tayo lubusang makakalaban sa mga taong ahas." Lumilitaw ang pharaoh, "Kapag ako ay kumilos, ang hari ng ahas ay tiyak na lilito, at pagkatapos ay hindi tayo makakalaban sa kamatayan." Pagkatapos ng lahat, ang 5 dakilang Diyos ng mga taong ahas ay namatay sa kanyang mga kamay. Nagdilim ang mukha ng batang babae nang marinig niya ito, at may gusto siyang sabihin, ngunit sa pagkakataong ito ay bigla siyang tumangala at tumingin sa malayo, "Ulong, narito ang ahas na pharaoh, dapat ay ang makamandag na babaeng iyon na si Tianyin." Natatakot ako na lumitaw din ang 3 mata na pharaoh. Ang 2 pharaoh ng tribo ng ahas ay palaging hindi mapaghihiwalay. Mahinang sabi ng matandang babae. "Lola, kung hindi ako kikilos, pwede bang huwag kang kumilos?" Pansamantalang tanong ng dalaga. Umiling pa rin ang matandang babae at sinabing, "Girl, ikaw ang kasalukuyang patriarch ng aking Sun Fox clan. Ang iyong aksyon ay katumbas ng aking aksyon. Ano ang pagkakaiba?" Natahimik ang dalaga. Gustong-gusto niyang iligtas ang sangkatauhan na ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya napigilan ang sarili. Alam din niyang tama ang kanyang lola. Sayang naman, huling nasabi ng dalaga sa sarili. "Sit, his." Nang pinuhin ni Yang Yian ang magic stone upang maibalik ang kanyang mana sa isang tiyak na lawak, nakarinig siya ng mahinang sumisitsit na tunog sa kanyang mga tainga.
Agad siyang tumigil sa pagpino sa Magic Stone, at mabilis na tumayo at tumingin sa harapan. Natense ang buong tao. Hindi ko alam kung kailan lumitaw ang isang babaeng ahas sa bukid. Ang itaas na katawan ay isang katawan ng tao, at ang ibabang katawan ay isang buntot ng ahas, isang napakapulang ahas. Nagkatikip ang kalahati ng mukha, at hindi malinaw kung ano ang hitsura niya, ngunit tumambad sa kanya ang isang pares ng pulang dugo na kumikinang na mga mata, na nakatitig sa kanya. Nagulat si Yang Yian. Hindi niya maramdaman ang pag-iral ng ahas na babaeng ito. Malinaw na 50 o 60 metro ang nasa harapan niya, ngunit sa kanyang pangunawa, wala man lang iyon. Dahil tinitigan ng pulang dugo ng mga mata ng kabilang partido, nakaramdam ng hindi komportable si Yang Yian sa kabuuan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon siya ng napakalinaw na pakiramdam na tinitigan siya ng isang makamandag na ahas, at ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay hindi komportable. Ang kakaibang bagay ay ang babaeng ahas na ito ay may mga string ng mga kampana na nakasabit sa kanyang ulo, leeg, at baywang. Kakaiba ang suot niya. Lalo na ang sumisichit na tunog kanina na halatang napakababa pero napakalakas at mabigat sa pandinig niya. Sobrang hindi komportable. Ito ang tunay na Panginoon ng mga taong ahas. Isang makapangyarihang Diyos ng batas. Natitiyak ito kaagad ni Yang Yiyo. Ang impormasyon mula sa paghahanap ng kaluluwa ni Teng Shi ay nagsabi na ang Cobra Clan ay mayroong 5 Lord Gods, 2 Gods of Law, at ang Cobra King ay malamang na maging isang Heavenly Dao level existence. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang pagdating. Medyo manhid talaga si Yang Yiyo tungkol dito. Sa orihinal, ayon sa kanyang plano, lalabas ang Sun Fox Clan kapag pumasok siya sa teritoryo ng Sun Fox Clan, at hindi bababa sa paalisan ng Snake Clan. Sa hindi inaasahan, hindi ito nakita ng mapahamak na Sun Fox Clan. Ngayon, ang Snake Clan God of Law ay direktang nagpakita, at nagpakita ng walang anumang senyales, at hindi siya binigyan ng oras upang makatakas. Dahil ito ay dumating sa ganito, alam ni Yang Yiyo na walang silbi ang pagtakas, at hindi niya maisip ang tungkol dito sa harap ng Diyos ng batas. Pagkatapos ay ipaglalaban niya ito. Anyway, nasa kanya ang Chen Kunpot, at nandyan si Han Yuan Yiki. Kahit na ito ay ang Diyos ng batas, siya ay nangangahas na subukan ang kanyang kamay. Kung talagang hindi ito gumana, magtago sa Chen Kunpot. Siyempre, ito ang pinakawalang magawa na paraan. Hiss. Isang mahinang sigaw ang tumunog, ang isa ay mas mabilis kaysa sa isa. Pagkatapos ay nakita niyang gumalaw ang babaeng ahas sa kanyang paningin. Ngunit hindi siya sumugod sa kanya, bagkus ay pinilipat ang kanyang katawan, itinaas ang kanyang mga kamay, at sumayaw. Siya ay sumasayaw. Sa mga mata ni Yang Yian, maganda ang sayaw ng babaeng ahas. Gayunpaman, hindi siya makatawa dahil alam niya na ang sayaw ng babaeng ahas sa antas ng Diyos ng Mahika ay tiyak na hindi para sa kanyang pagpapahalaga, ngunit upang patayin siya. Dingdong, dingling ling. Habang ang ahas na batang babae ay pumulupot sa kanyang baywang at sumasayaw ng kanyang mga kamay, ang mga pulang kampana sa buong katawan ay tumunog. Sa una, ang tunog ay hindi malakas, ngunit sa isang kisap mata, nakita ni Yang Yian na sa ilalim ng liwanag ng dugo sa dingdong, ang mga inscription na may kulay ng dugo ay isa-isang lumitaw, at hindi nagtagal, ang kalangitan ay puno ng mga inscription mula sa mga kampana, na agad na bumalot sa mundo at sa langit sa itaas ng kanyang ulo. Sit, hiss. Biglang bumukas ang bibig ng dalaga at sumigaw, gumawa ng napakatalam na tunog. Biglang narinig ni Yang Yian ang isang malakas na dagandong sa kanyang isipan, na parang sisabog na ang kanyang ulo, at hindi niya maiwasang magsalita. Hindi maiwasang manginig ang kanyang kaluluwa sa mga sandaling ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na ang tunog na ginawa ng babaeng ahas ay nakamamatay, na direktang tumama sa kanyang kaluluwa. Siya, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya lang, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa lahat ng kanyang mga butas. Napakalakas ng sound attack. Nagmamadaling hinimok ni Yang Yiyo ang kanyang kaluluwa na labanan ang mga dingdong at tunog ng ahas na ito. Kabanata 2689 na muling lumitaw ang Chaos Clock. Ding! Hiss! Ang tunog ng mga kampana at ahas ay parang boses ng demonyong nagbabanta sa buhay, tumatama sa puso ni Yang Yiyo at lumusab sa kanyang kaluluwa. Nagsimula ang bagay na nagbabanta sa buhay. Hinawakan ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at sumigaw. Ang pag-atake ng kalaban ay hindi magic power, at hindi man lang nasaktan ang katawan, ngunit direktang tumama sa kaluluwa, na mas nakamamatay. Ang pagsirit at ang tunog ng mga kampana, magkasamang bumuo ng kakaibang tunog. Ikaw. Namumula ang mga mata ni Yang Yiyo sa sandaling ito at hindi siya makapagsalita. Ngunit sa oras na ito, sa wakas ay nagsalita ang kalaban, at isang malas at mesla na tawa ang tumunog, haha, maliit na lalaki, napakatapang mo. Mapapatay mo ang 5 dakilang Diyos ng aking angkan, at ikaw lang din ang nag-iisa. Ngunit ngayon ay unti-unti kitang hahayaang mamatay, hayaan ang iyong kaluluwa na matikman ang tinig ng dyablo ng aking tiyanin,
at ang mahiwagang Diyos na ito ay magpapalala sa iyo ng buhay kaysa sa kamatayan. Pinakinggan ni Yang Yiyu ang babaeng ahas na nagsasalita, at siya nga ang magic god ng mga taong ahas. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting desperasyon. Ang sitwasyon ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Hindi niya akalain na magiging ganito ang atake ng kalaban. Walang mana attack, ngunit direktang pinupuntirya ng kaluluwa ang kaluluwa. Anong klaseng boses ng demonyo iyon? Isang mas nakamamatay na paraan. Sa susunod na sandali, si Yang Yian ay nasa sakit, at ang kanyang isip ay biglang nag-flash, at bigla siyang nakaisip ng paraan upang harapin ito. Narinig ang ahas na babae na nagsasabi ng boses ng demonyo. Ang kanyang talento sa kaluluwa ang Chaos Bell ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Matapos malagpasan ng 10 golden pills ang limitasyon, nagbago ang kanyang kaluluwa, at lumitaw ang dalawang kaluluwang supernatural na kapangyarihan. Ang isa ay ang Chaos Bell, at ang isa ay ang Nethergate. Parehong likas na supernatural na kapangyarihan. Ngayon pag-isipan ito ng mabuti, marahil hindi sila mga supernatural na kapangyarihan, ngunit higit na katulad ng mga likas na artifact, ngunit hindi sila matatawag na artifact, dahil hindi mahalaga kung ito ay ang Chaos Bell o ang Nethergate, ang mga ito ay hindi pisikal na mga bagay, ngunit ang pagkakaroon ng estado ng kaluluwa. Ang dalawang bagay na ito sa wakas ay nagsanib sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang, kabilang ang natal statue, na lahat ay isinama sa kaluluwa, na ginagawang mas malakas ang kaluluwa. Tila wala na ito, ngunit alam ni Yang Yian na nasa kaluluwa pa rin ito. Bukod sa iba pang mga bagay, ang Chaos Bell ay ang pinakamahusay na banal na sandata para sa pagtatanggol ng kaluluwa, at maaari itong ipagtanggol laban sa Snake Lady's Devil's Music. Noon pa man ay itinuturing ni Yang Yiu ang Chaos Bell bilang isang banal na sandata na hindi isang banal na sandata, ngunit wala ito sa pisikal na kalagayan, kaya habang bumubuti ang kanyang paglilinang, unti-unti niyang nalilimutan ang espesyal na talento na pinanganak ng kaluluwa. Kung hindi lang inatake ng Devil's Music ng Snake Lady ang kanyang kaluluwa, hindi niya ito maaalala. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung gagana ito, gayunpaman, naisip ni Yang Yiu ang Chaos Bell sa unang pagkakataon. Tretuhin natin ang isang patay na kabayo bilang isang buhay na kabayo. Napakasama na ng sitwasyon para sa kanya, kaya kailangan niyang subukan. Walang daya. Sinubukan din niya ang Hanyuan Yiki, ngunit hindi ito gumana. Ang Hanyuan Yiki ay makapangyarihan, ngunit sa huling pagsusuri, ang Hanyuan Yiki ay kapangyarihan, hindi kapangyarihan ng kaluluwa. Sa kabaligtaran, ang Chaos Bell ay maaaring ipagtanggol ang kaluluwa, at maaari ring i-target ang mga pag-atake tulad ng Devil's Music. Ang lahat ay may prinsipyo ng mutual generation at mutual restraint, at depende ito sa kung makakahanap ka ng paraan para harapin ito. Sa pag-iisip nito, tiniis ni Yang Yian ang sakit ng kanyang kaluluwa na inaatake ng boses ng Diablo, at ang kanyang isip ay bumaon sa kanyang kaluluwa. Inipon niya ang kanyang lakas at biglang umungal, Chaos Bell, lumabas ka. Naghisteryosong umungal si Yang Yian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang kanyang kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang dagat ng kamalayan ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Biglang sumabog ang kanyang kaluluwa sa maningning na gintong liwanag. Pagkatapos ay tumunog ang isang sobrang malamyos at mabigat na kampana. Dong! Ito ang matagal nang nawawalang tunog ng Chaos Bell. Napakabigat pa rin ito at puno ng mga pagbabago. Gayunpaman, pagkaraan ng napakaraming taon, natuwa si Yang Yian nang marinig ang tunog ng Chaos Bell. Tunay na nandoon pa rin ito, at hindi kailanman nawala. Ang Chaos Bell ay nakatago sa kaluluwa, tulad ng isang tao na tahimik na nagmumuni-muni at nagpapaliwanag. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, kapag ito ay tumunog muli, ito ay tila mas malalim. Habang tumunog ang malamyos at sinaunang kampanang ito. Una, lumitaw ang mga gintong rune sa labas ng kanyang kaluluwa, o mas angkop na sabihin na ito ay isang inscription. Nagsimula itong umikot. Sa nakakasilaw na gintong liwanag, nabuo ang Chaos Bell sa isang iglap. Ang sinaunang at mahiwagang Chaos Bell ay transparent at ginintoang, na sumasakop sa Yuan Shen. Sandali lang, lahat ng sakit at problema sa Yuan Shen ni Yang Yiu ay natangay na. Tumunog ang kampana, at ang gininto ang liwanag na nagmumula sa mga gintong inscription ay nagpapaliwanag sa buong dagat ng mga lalaki. Agad nitong pinawi ang Heavenly Demon Sound ng Snake Woman o ang Cobra Pharaoh Tianyin. Sa labas, bulalas ng lalaking ahas na si Tianyin Fashion. Sa simula, sigurado siya na ang natatanging Heavenly Demon Sound ay mahigpit na nakontrol ang Yuan Shen ni Yang Yiu, at handang-dahanda ang kainin ng Yuan Shen ng taong ito, ngunit hindi niya inaasahan ang isang mabigat at malawak na sinaunang kampana na tutunog. Direktang nagmula ito sa Yuan Shen ng taong lalaki. Ang mabigat at malambing na sinaunang tunog ng kampana ay isang kaaway lamang para sa kanya. Nagpractice siya ng kakaibang Heavenly Demonic Rhythm, na kabilang sa Extreme Yin Demonic Sound, partikular na pinupuntirya ang kaluluwa at ang espiritu. Hindi banggitin na siya ay isang Dharma God of the Snake People, siya ay simpleng pagdurog sa isang Junior God Lord Boy.
Kahit na siya ay nakaharap sa isang Dharma God ng parehong antas, siya ay magiging isang isda sa chopping board sa ilalim ng kanyang heavenly demonic sound. Sa simula, ang heavenly demonic sound ay tumunog, at ito ay direktang pumasok sa dagat ng kamalayan ng bata, na direktang tumama sa kaluluwa, na naging dahilan upang siya ay mabaluktot sa lupa. Sino ang nakakaalam na ang gayong variable ay lilito sa sandaling ito? Talagang may isang sinaunang kampana na nakatago sa kaluluwa ng taong ito. Nang tumunog ang kampana, lumiwanag ang ginintoang liwanag ng libu-libong talampakan, na siyang kapangyarihan din ng kaluluwa, ngunit ang sinaunang kampanilya ng taong ito ay lumitaw na may sobrang yang at sobrang dominanteng enerhiyang yang, na sumalungat sa kanyang katangiang yin na heavenly demonic sound. At ito ang uri ng pagdurog na contraction. Isang shot lang ang kailangan para mawala ang heavenly demonic sound na iniwan niya sa dagat ng kamalayan at espiritu nito. Bigla, parang sinusunog at sinisingaw ang kanyang kapangyarihan ng heavenly demon sound, na nagpahirap sa kanya ng nakatagong pagkawala. May dugo sa gilid ng bibig niya. Sa sandaling ito, tumingin sa paligid, ang taong lalaki sa kanyang tapat ay tumayo mula sa lupa, ang kanyang buong katawan ay umaagos ng gintong liwanag, unti-unting bumubuo ng isang sinaunang malaking kampana, na ganap na bumabalot sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang babaeng ahas na si Tianyin ay nagulat at nakaramdam pa ng panganib. Pinunasan niyang Yian ang dugo sa gilid ng kanyang bibig na may ngiti sa kanyang mukha. Ang Chaos Bell ay natutulog ng hindi mabilang na mga taon at lumitaw muli ng may malaking pagtaas sa kapangyarihan. Ito rin ang kalaban ng atake ng ritmo. Sa pagtingin sa hindi kapani-paniwalang mukha ng babaeng ahas sa kanyang paningin, tuwang-tuwa siyang at pinaandar niya ang Chaos Bell para direktang takpan ang kanyang katawan. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng babaeng ahas sa pagkakataong ito. Lalabanan niya ang pag-atake ng Heavenly Demon Sound ng babaeng ahas sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito hahayaang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa kanyang dagat ng kamalayan. Oras na para lumaban. Gumalaw ang puso niyang Yian at na-activate ang Chaos Bell. Dong! Sa sandaling ito, tumunog ang kampana sa buong mundo. Parang kulog ang tunog. Sanyan, iligtas mo ako. Tumunog ang isang kampana, at direktang tinamaan ng purong puwersa ng Yang Bell ang babaeng ahas na si Tianyin, na naging sanhi ng kanyang pagkalugmok sa lupa, at siya ay sumigaw ng tulong. Kabanata 2690 The Destiny Appears. Napakatapang mo anak. Isang matunog na boses ang tumunog. Isang Diyos ng batas ang lumitaw sa bukid. Isang malakas na hininga ang naramdaman niyang Yiyo, at alam niyang lumitaw na ang pangalawang Diyos ng batas ng mga taong ahas. Oo naman. Sapat na, ang langit sa itaas ng kanyang ulo ay nagdilim, at nang siya ay tumingala, nakita niya ang isang napakalaking mukha, tatlong napakalaking mata, isang kulay abo na liwanag na nagniningning sa pagitan ng mga kilay, at isang kulay abo na liwanag na haligi na diretsyong bumaril sa kanya. Muling natakot siyang Yiyo, naramdaman niya na ang kulay abong light column na ito ay ganap na purong kapangyarihan, anong uri ng kapangyarihan ang hindi pa niya naramdaman. Ito ay dapat na isang kapangyarihan na higit sa normal na mga katangian. Ito ay hindi ang kapangyarihan ng kaluluwa tulad ng batang babae ng ahas, ito ay isang ganap na makapangyarihang puwersa ng langit at lupa, at maging ang aktwal na yakap ay naglalaman ng kapangyarihan ng kaluluwa, na lubhang kakaiba. Mas malakas ang hininga kaysa sa babaeng ahas. Alam niyang Yiyo na isa itong Diyos ng batas ng mga taong ahas. Dalawang Diyos ng batas ang dumating. Sa paghusga sa aura na naramdaman niya mula kay Yulinglong, ang Diyos ng batas, ang Snake Girl Tianyin, ay dapat na pangunahing Diyos ng batas, at ang Diyos ng batas na lumitaw sa kalangitan ngayon ay walang alinlangan na isang gitnang antas na Diyos ng batas. Ano? Ang nagpatibok ng puso niyang Yiyo ay ang Diyos ng batas sa kalangitan ay nagpakita ng napakalaking mukha, na may tatlong mata, at ang malakas at kakaibang liwanag na haligi na ito ay nagmula sa ikatlong mata sa pagitan ng mga kilay. Sa pangkalahatan, lahi man ito ng tao, lahi ng demonyo o kahit na iba pang nilalang, tiyak na hindi ordinaryong bagay ang ikatlong mata. Ngayon parang totoo na. Dahil nalaman niyang Yiyo na siya ay nakalok muli, ang napakalakas na presyon ay direktang idiniin sa kanya, at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, alam niyang Yiyo na maaari lamang niyang pakilyusan ang Han Yuan Chi para harapin ito, kung hindi, wala na talaga siyang ibang paraan para harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi pa rin alam kung ano ang kulay abong liwanag na kolom na ito. Pero kung delikado ang pakiramdam niya, tiyak na mamamatay ito. Tinitingnan ng kulay abong liwanag na haligi na pumuputok mula sa langit, ipinikit niyang Yiyo ang kanyang mga mata at nagsimulang makipag-usap sa Han Yuan Chi. Kasabay nito, isa pang sulok ng Divine Lake ng Sun Fox Tribe. Ito ay, Lola, tila ito ang kampana na naitala sa mga Clos Eco ng aming tribo. Biglang tumayo ang matandang babae ng tribo ng Sun Fox, kumikinang ang kanyang mga mata at tuwang-tuwang sinabi niya, "Girl, lumitaw na ang tadhana, iligtas ang mga tao." Lola, ibig mong sabihin. Ang lahi ng tao na iyon. Nagningning din ang mga mata ng dalaga. Sinabi ng matandang babae, "Oo, siya iyon." Habang nagsasalita siya, unang nawala ang matandang babae.
Sa kabilang panig, hinarap ni Yang Yiyo ang malakas na kulay abong liwanag na haligi na nagmumula sa langit, at sa wakas ay ipinakita ang Hanyuan Yiki. Sa oras na ito, wala siyang tiwala na kaya niyang labanan ang kulay abong liwanag na kolum na ito, kahit na ipatawag niya ang Hanyuan Yiki, hindi siya sigurado. Ngunit sa oras na ito, wala nang ibang paraan, kagatin lang niya ang bala. Kailangan niyang subukan. Dumating sa isang iglap ang light column ng kalaban. Si Yang Yiyo ay umungal sa mahinang boses, Boom! Una, gumawa ng malakas na tunog ang Chaos Bell. Pagkatapos ay sumabog ang Hanyuan Yiki, pinalibutan ang kanyang buong katawan, at ang makulay na halo ay nagniningning. Boom! Sa sandaling ito rin naabot sa kanya ang kulay abong liwanag na haligi. Ang makulay na liwanag at ang kulay abong liwanag na haligi ay nagpapaliwanag sa mundo. May tunog na yumanig sa mundo. Ito, nawala din sa isang iglap. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw sa kalangitan ng isang nasa katanghaliang gulang na ahas na lalaki na may haba na 100 metro. Iyon ang buong hitsura ng tatlong mata. Biglang, ang isang buntot ay direktang hamampas kay Yang Yiyo. Boom! Isang patay na saklay ng puno ang sumambulat sa gininto ang liwanag at direktang tumama sa malaking buntot ng taong ahas. Ang mapurol na tunog ay nagpa-vibrate sa buong kalangitan. Inakala ni Yang Yiyo na mamamatay siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na may lumabas na patay na saklay ng puno mula sa manipis na hangin upang harangan ang buntot ng taong ahas sa kalangitan. Sa sandaling nakaraan, hinayaan niya si Hanyuan Yiki na labanan ang liwanag na haligi ng taong ahas. Sa isang suntok, ang Chaos Bell ay direktang nabasag ng gray light column. Ito ang inaasahan ni Yang Yiyo. Ang Chaos Bell ay orihinal na anyo ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ay hindi purong kapangyarihan. Ito ay inaasahang madudurog ng isang malakas na tao sa gitnang antas ng Diyos ng batas. Anyway, hindi niya inaasahan na mahaharangan niya ito. Ang susi ay umasa sa Hanyuan Chi. Matapos may watek ang Chaos Bell, maaari itong i-condensed muli anumang oras. Kung hindi ito mapigilan ng Hanyuan Chi, siya ay matatapos. Sa kabutihang palad, ang gray light column ng taong ahas ay hinarangan ng Hanyuan Chi. Ngunit nagkaroon ng kaunting aksidente. Ang aksidenteng ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Kahit na ang kulay abong liwanag na haligi ng ahas ay hinarangan ng Hanyuan Chi, tumagos pa rin ito sa ibabaw ng kanyang katawan. Tapos may nangyaring nagpakilig sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng kulay abong ilaw na haligi ay nagsimulang mag-condense sa ibabaw ng kanyang katawan, o upang maging mas tumpak, ay nagsimulang mag-petrify. Ito, nagsimulang mamulat mula sa kanyang mga paa. Bagamat hinarangan ito ng Hanyuan Chi at hindi pumasok sa kanyang katawan, makapangyarihan pa rin ito at tumagos sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang kulay abong liwanag na haligi ng taong ahas ay parang kalahating likido, at ito ay kasing hirap pakitunguhan ng malagkit na tubig. Bagaman ito ay hinarang ng Hanyuan Chi at napinsala ang katawan, wala itong epekto sa ibabaw ng katawan, kaya nagsimula itong mag-petrify mula sa ibabaw ng kanyang mga paa. Sa oras na ito nakita ni Yang Yiyo ang buong larawan ng taong ahas sa kalangitan. Isang napakalaking katawan na may 100 metro ang lumitaw, at hamampos ito sa kanya sabay indayog ng buntot. Sa sandaling iyon, ang mga paa ni Yang Yiyo ay nagsimulang matuyo, at hindi siya makagalaw. Nagmamadali niyang hinimok ang Hanyuan Chi na buwagin ito, ngunit ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang mahirap harapin. Ang Hanyuan Chi ay makapangyarihan, ngunit hindi ito kasing bilis ng inaakala upang matuno ang natuyong estado. Bilang resulta, pinanood ni Yang Yiyo ang lalaking ahas na naghayag ng kanyang tunay na anyo sa kalangitan na direktang tumama sa kanyang buntot sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya, tapos na. Gayunpaman, ang lahat ay puno ng mga variable hanggang sa huling sandali. Noong naisip ni Yang Yiyan na mamamatay na siya, hindi niya inaasahan na may lumitaw na patay na tungkod mula sa manipis na hangin at hamarang sa buntot ng taong ahas. Sa sumunod na sandali, 2 figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang matanda at isang bata. Ang matandang babae ay may kulay abong buhok at may hawak na tungkod. Sa malapitang pagmasdan ay makikita na ito ang tungkod na ginamit lamang sa pakikipaglaban sa buntot ng ahas. Walang duda na ang matandang babaeng ito ang nagligtas sa kanya. Ang isa ay isang Miaolian girl. Napakaganda niya, lalo na ang kanyang mga mata, na mas nakakamangha kaysa sa asawa ni Chanji. Ang mga tao ay lulubog sa kanyang puso sa unang tingin. Siya ay talagang isang batang babae na mahirap hanapin sa buong God Realm. Diretso itong lumapit sa kanya na nakasuot ng puting damit at nakayapak. Isang puting liwanag ang kumislap sa pagitan ng kanyang mga kamay, at ang kulay abong hangin na nakabalot sa kanya ay madaling mawala. Okay ka lang ba? Ang boses ay kasing ganda ng isang espiritong ibon, at ang tunog ng kalikasan ay ganoon din. Hindi, ayos lang ako. Nauutal na sagot ni Yang Yiyan, at hindi siya naglakas loob na tingnan ang mga mata ng dalaga. Ano? Mas ikinagulat niya ay ang pagtatanim ng dalaga ay talagang mas malakas kaysa sa malaking ahas na lalaki sa itaas ng langit.
Ito kaya ay isang mataas na ranggo na Diyos ng batas? Isang tanong ang pumasok sa isip ni Yang Yian. Ngunit alam niya na ito ay malamang na isang mataas na ranggo na Diyos ng batas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng ito ay may napakataas na antas ng paglilinang. Habang kausap ni Yang Yian si Xiao Luno, narinig niya ang madilim at medyo natarantang boses ng lalaking ahas sa langit, God Fox Granny, tutulungan mo ba ang sangkatauhan na ito? End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.